Isang pagkakamali ang naging desisyon sa buhay ni Giselle 7 taon na ang nakalilipas. Mas pinili niya kasing iwan ang nobyong si Dylan at itago ang anak nilang dalawa para sa kanyang pangarap at pamilya. Sa pagbabalik niya sa Pinas, ay ibang Dylan na ang kanyang makakaharap. Ang dating kargador ay isa ng businessman at may-ari ng isang kumpanya. At hindi niya akalaing darating ang araw na kailangan niyang lumuhod sa dating nobyo kapalit ng malaking halaga. Gaano niya kayang lunukin ng pride para sa may sakit na ina? Kaya pa ba siyang patawarin ng dating nobyo kung malalaman itong may anak sila? Pasado 8:00 ng gabi lumapag sa airport ang Airlines Philippines kung saan lulan si Giselle mula sa UAE. 6 na taon siyang nagtrabaho as caregiver sa ibang bansa para sa kanyang pamilya. Kung tutuusin hindi sapat ang 6 na taon dahil uuwi siyang walang ipon. Ang kagandahan lang nakapagpatayo siya ng bahay. Nakabili ng sasakyan pang kabuhayan ng kapatid at nakapagtapos ng kolehiyo ang isa niyang kapatid na babae na ngayon ganap ng nurse. Ayaw man niyang umuwi, subalit namimiss niya na ang anak niya. Hindi sapat na sa video call lamang sila nag-uusap. Gusto niya itong hagkan at yakapin. 3 buwan lang ito nang iwan niya noon sa kanyang butihing ina. Kumusta na kaya ang mga ito? Siyempre hindi naman sila madalas nakakapag-usap dahil mahaba ang kanyang duty. Ilang oras nga lang siya nakakapagpahinga. Ginawa niyang araw ang gabi upang kumita ng pera at kahit papaano, matupad ang kagustuhang magkaroon ng sariling bahay dahil pagod na silang palayasin sa tuwing walang pambayad ng upa. Pero sa wakas, heto't nakamit niya na ang kanyang nais, plus nakakasama niya na ang kanyang pamilya. Wala pa sa plano kung babalik or dito na lang maghahanap ng trabaho. Kasabay na mga ngiti sa labi ang paglanghap ng mainit na hanging sumalubong sa kanya. Tila yakap iyon na mas lalo niyang namiss ang pamilyang naiwan dito. Hindi lang ang pamilya, kundi ang kauna-unahang lalaking bumihag sa kanyang puso, ang kanyang nobyo, ang ama ng kanyang anak na si Dustin. "Kamusta ka na, Di?" Bulong niya. "Ate Giselle!" Tili ng isang boses na kumuha sa kanyang atensyon paglabas niya ng airport. Si Remy na ikinakampay ang 2 kamay at kulang na lang magtatatalon sa tuwa. Nagmistula tuloy siyang artista na tinitilian nito. Ang kanyang kapatid iyon na proud siyang napatapos ng kolehiyo dahil syempre sa kanyang pagsisikap. Kahit walang matira sa kanya at nauwi lahat sa pamilya, masayang masaya siya. Sa kaliwang bahagi nito, naroon ang kanilang panganay na kapatid na si Kuya Juran. May asawa na at 2 anak. Nakangiti ito't nababakas ang saya sa mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay at ikinaway tsaka napangiti. Bumilis ang hakbang at masayang-masayang sinalubong ng yakap. "Ate, miss na miss ka namin ni na inay. Si Dustin, excited na makita ka. Gusto ngang sumama sa amin ni Kuya Joran, kaso nga lang ayaw ni inay." Masayang saad nito habang siya yakap. Pagkuway binalingan niya ang kapatid na lalaki. "Kumusta ka na, kuya?" Tulad niya ay yumakap din ito. "Heto, gwapong-gwapo pa rin." Matapos siyang yakapin ay ikinaraga ang kanyang bagahe sa FX. Sabay silang natawa ni Remy sa biro ni Kuya Joran. Hindi pa rin ito nagbabago. "Hindi ka pa rin nagbabago? Malakas pa rin ang loob mong sabihin yan?" Tugon niya habang pasakay na sila ni Remy. "Kaya nga, Ate Giselle." Segunda naman ni Remy. "Hindi na kayo mabiro. Kumusta naman ang buhay mo doon sa Japan?" Tanong nito habang sumasampa sa driver seat. "Anong Japan? Baka Singapore." Patol niya sa kalokohan ng panganay na kapatid. Muli itong tumawa habang binubuhay ang makina ng sasakyan. Nauwi sa biruan nilang magkakapatid ang lahat habang nagbabiyahe. "Maiba ako, ito ba yung nabili mong sasakyan nung huli kong padala? Nabanggit kasi sa akin ni inay yun." "Oo, Giselle, kaya salamat. Malaking bagay talaga sa akin to dahil kumikita na ako ng milyon." Pagmamalaki nito at ang lakas ng halakhak, natawa naman sila ni Remy. Sinikap niya talagang mabili yun dahil walang trabaho ang kapatid niya. Hindi ito tumatagal sa construction. Nung nasa UAE siya, sagot niya ang panggatas ng nag-iisa pa lang naman itong anak. Ngayon ay 2 na nga at wala ring trabaho ang asawa nito. Kaya naman hindi niya pinagsisisihan na binigyan ito ng sasakyan. Kung ganon, hindi ko nasasagutin yung pag-aaral ni Yanyan at Ella." Tanong niyang pabiro. Tumawa ito ng malakas.
Hindi ka na mabiro, Giselle. Mabilis nitong bawi. Di ba kumikita naman si Ate Lilit sa tindahan? Tanong niya. Binigyan din kasi niya ng pampuhunan ng mag-asawa dahil walang trabaho ang babae. Oo naman, kaso pangkain araw-araw kapos pa. Kung tinanggap ko lang sana noon ang offer ng IBS channel na maging artista, di wala na sana akong problema. Pagyayabang na naman ito. Pigil ang ngiting na pabaling siya dito. Kuya, magaling ka bang umarte? Hindi nakatiis ay sumabad si Remy. Muli itong tumawa. Siya naman ay sumandal na lamang sa headboard ng sasakyan tsaka ipinikita mga mata. Nakikinig lang siya sa biruan ng dalawa. Naisa na niyang itanong kung nakikita pa ng kapatid si Dylan pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Habang nakapikit, isang gunita ang bumalik sa kanyang alaala. Di, ano kaya kung mag-apply ako sa abroad? Idinaan niya sa biro ang tanong sa nobyo dahil tsak na ikagagalit nito yun. Nag-aaral pa si Dylan dun sa kolehiyo at nagtatrabaho naman sa gabi bilang kargador sa pier. Ano? React ni Dylan, napakunot ang noo. Bingi lang ganun? Irap niya sa nobyo. Nasa biwok sila't naglalakad-lakad. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho noon sa mall na ang sahod ay sakto lang para sa kanyang sarili. Bihira siyang makapag-abot sa kanyang inay. Mabuti na lang kalakasan pa nito sa paglalabada. Ayoko, Giselle. Magsisikap ako. Isa pa, graduating na ako, konting tiis na lang. Matutupad na natin ang pangarap nating kasal. Magkakaanak tayo at bubuo ng pamilya. Magsasama ng masaya. Hinawakan siya sa magkabilang balikat at tinitigan sa kanya mga mata. Pero di, matagal pa yun. Tsaka saglit lang ako sa ibang... Naputo lang sasabihin niya nang siilin siya nito ng halik sa labi. Kaya nalunok niya na lang ang lahat ng nais na sabihin. Nagtagalang halik nito ng halos 1 minuto. Hindi mo ko iiwan, Giselle. Walang aalis, okay? Mahal kita, mahal na mahal. Muli siya nitong hinalikan. Naghinang ang mga labi nila. Hindi pa ito nakontento at dinala siya sa boarding house ng lalaki. Di, anong gagawin natin dito? Kinakabahang tanong niya. Hindi na ito nag-abala pang buksan ng ilaw sa kwarto. Sa halip na sagutin ang tanong niya, kinuyumo siya ng halik sa labi. Gusto niyang tumutol pero hindi niya magawa dahil nadarang siya sa maalab nitong halik. Giselle, hayaan mo kong ipadama sa iyo ang pagmamahal ko. Pangako hindi kita pababayaan. Bago siya nito angkinin ay narinig niya ang pangakong iyon sa kanya ni Dylan at ang isang gabi nilang iyon ay nagbunga. Anak! Palahaw ng ina pagdating nila sa bahay, hindi pa man nakakababa ng sasakyan. Umiiyak ang kanyang ina sa tuwa pagkakita sa kanya. Pagpasok ng gate, bumungad sa kanya ang maliit na bakuran. Bali 2 magkarugtong na bahay ang kanyang ipinatayo. Ang isa ay sa kanyang Kuya Joran at Ate Lilit. Ang isa ay sa kanila ng ina, kapatid at ang kanyang anak. Bagaman hindi kalakihan at bungalo lamang, may garahe at veranda. Sakto lamang sa isang pamilya ang bahay, pero sapat na yun sa kanila. Ang mahalaga hindi na nila kailangan mangupahan. Hindi na rin kailangan maglabada ng kanyang ina, lalo at may trabaho na ang bunso niyang kapatid. Inay, na-miss kita. Emosyonal niyang niyakap ang mahal na magulang. Kulang na lang maiyak siya. Mahirap ang naging buhay niya sa ibang bansa. Sobrang dami niyang tiniis sa loob ng 6 na taon. Puyat, gutom, pagod, lungkot at matinding pangungulila sa mga mahal niya sa buhay na nandito sa Pilipinas. Naramdaman niyang hinaplos nito ang kanyang likuran. Mas madrama ang kanyang ina dahil ito ang hindi nakatiis na hindi umiyak kundi pa biniro ni Kuya Joran. Sinasabi ko na nga bang pwede si inay umextra sa pelikula? Ang galing umarte oh. Tsaka ito tumawa ng mapang-asar. Hinampas naman ito ng kanyang ina sa braso na napikon. Maya-maya ay nagtatakbuhan ng 2 niyang pamangkin mula sa kabilang bahay. Tita! Sigaw ng 8 taong gulang na si Yanyan. Tita! Sigaw naman ng bunsong si Ella na 4 na taon pa lang. Yumakap agad sa kanya at humirit ng pasalubong. Nang malaman na uuwi siya, nagbiling kaagad sa kanya ng mga laruan. Sina Remy at Kuya Joran nakatingin lang sa kanila. Maya-maya ay si Ate Lilit naman nang lumapit tsaka yumakap sa kanya. Ang butihing asawa ng kanyang kuya.
Katulad ng mga nauna, niyakap din siya. Nagkamustahan sila. Ang mabuti pa, sa loob na tayo mag-usap-usap. Okay? Habang naghahapunan, sabi ng kanyang ina na nagtulong-tulong magdala ng kanyang mga bagahe. Ang dalawang bata hindi magkamayaw sa tuwa nang sabihin niyang binili niya ang nais na Barbie doll ng dalawa. Ang gusto ng mga ito ay yung nabibihisan, nasusuklay at nilalagyan ng ribbon. Ang tanging hindi sumalubong sa kanya ay ang kanyang anak na ngayon ay 6 na taon na. 6 na taong hindi niya nakita at nayakap. Dustin, anak. Naghahabulan ng luha niya sa saya pagkakita sa gwapong anak na mahahalata ang dugong Villaruiz. Nakaupo ito sa sofa, tila nahihiya sa kanya, ni ayaw lumapit. Sige na Dustin, yakapin mo na ang mama mo. Saad niya yan sa kanyang anak pero hindi kumilos ang bata. Namimilog lang ang mga matang nakatingin sa kanya at walang emosyon. Apo, si mama, di ba sabi mo hug mo siya pagdating? Sabi ng kanyang ina kay Dustin. Siya naman ay nag-aantay na kusang lumapit ang anak niya. Dustin, baka ako ang gusto mong yakapin. Nakakalokong sabi ni Kuya Juran. Siniko naman ito ni Lilith na nasa tabi. Dustin, anong sasabihin dapat kay mama pagdating? Di ba nag-usap na tayo kagabi? Kausap ni Remy sa pamangkin. Kumurap ang mga mata nito at tumingin sa lola. Na tinanguan ng kanyang ina na ang ibig sabihin, lumapit na sa kanya. Kumilos ito at tumingin ulit sa gawin niya. Namumula ang mga mata sa luha. Pigil ang cute nitong labi na wag mapangiwi. Mama? Hikbi nito at patakbong lumapit sa kanya at yumakap. Mabilis niya itong sinalubong na nakabuka ang mga bisig. Sabik na mayakap ang nag-iisang anak niya. Dustin, baby. Napapikit siya nang tuluyan itong makulong sa mga braso niya at maramdaman ang yakap nito. Naghabula ng kanyang mga luha dahil sa tindi ng kaligayahan. Ang tagal niyang tiniis na hindi ito makita at sa wakas, hinagkan niya ito ng paulit-ulit. Ang kanyang ina at si Remy naiiyak din. Ang mag-asawa'y nakangiti lamang at ang dalawang batay nagsimula ng maghalungkat sa kanyang mga dala at hinahanap ang pasalubong niya sa mga ito. Anak, ngayon nakauwi ka na dito, sana hindi mo na iwanan si Dustin. Lalo ngayon nag-aaral na. Dito ka na lang magtrabaho ha. Saad ng kanyang ina. Nasa hapag na silang lahat at kumakain. Ito yung hindi niya naranasan sa ibang bansa. Ang kumain ng may kasabay. Naroon ang lahat at masaya. Oo nga naman Giselle, huwag mo nang iwanan ng anak mo. Wala nang ang ama, wala ka pa. Kahit nandito kami, iba pa rin syempre yung may magulang sa kanyang tabi. Lalo't lumalaki si Dustin. Singit ng kanyang ate Lilith. Napatingala ang kanyang anak na kumakain sa kanyang tabi. Hinaplos niya ito sa buhok. Nag-aabang ito ng sagot niya. Ganon din ang mga naroon. Kaya nga ate, ngayong nakagraduate na ako dahil sa pagsisikap mo, sagot ko na ang gastusin dito sa bahay. Sabad naman ni Remy. Tsaka ang mabuti mong gawin, hanapin mo yung ama ni Dustin. Nanunod yung dagdag pa nito. Muling napatingin sa kanya ang anak niya. Gamit ang paa, sinipa niya ito sa ilalim ng mesa. Ayaw niyang umasa si Dustin sa papa nito. Tiyak niyang galit sa kanya si Dylan. Hindi nito mauunawaan ang dahilan niya kung bakit niya ito iniwan noon. Lalo't may usapan sila na hindi siya aalis at hindi ito iiwan. Matapos nilang maghapunan, nagbanding sila ng kanyang anak sa kwarto at hinayaan na ang inang mag-ayos ng kanyang mga bagahe na pasalubong sa mga ito. Dinig niyang nagkakagulo ang lahat sa labas. Mama, totoo po ba na sabi ni Lola, hindi niyo na po ako iiwan? Habang nililinis ang anak, ay tanong nito sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Ayaw niyang malungkot ang anak niya, kaya kalaunan napaoo siya. Totoo po mama, promise. Masaya at umaasa ito sa kanyang sinabi. Ngumiti siya at tumango. Sa gabing yun nakatulog itong yakap siya na para bang takot na muli ay umalis siya. Hanggang sa nakatulog ang kanyang anak na siya ay yakap-yakap. Hinagkan niya ito at mahigpit na niyakap. First time niyang matutulog na katabi ang anak kaya hindi matatawaran ang sayang nararamdaman niya. Sanay si Giselle na maagang gumising sa umaga. Nakapagluto kaagad at naglinis ng bahay
Bago pa gumising ang kanyang ina at kapatid, tulog pa din ang anak niya. May pasok ito sa school pero hapon ang schedule. Sa araw na iyon, naging panauhin niya si Mayet, ang kanyang best friend at nakakaalam ng kanyang sikreto at sakripisyo. Classmate niya ito noong first year hanggang sa second year college. Ang kaso kinakailangan niya magtrabaho kaysa mag-aral dahil maagang pumanaw ang kanyang ama. Pareho silang accountancy. Ang kaibahan, nakagraduate si Mayet, siya naman ay hindi. Wala naman siyang pinagsisisihan dahil hindi naman nasayang ang panahon niya. Nakapagtrabaho siya at may mga naipundar. Wala siyang pinagsisisihan sa kanyang mga naging desisyon sa buhay, lalo na sa pagdating ni Dustin. Friend, na-miss kita. Ba't ganun? Nasaan ang hustisya? Ikaw na hindi nakapagtapos, mayaman na. Ako heto, tambay sa bahay, feeling loyal sa asawa. Sabay tawa habang siya ay yakap. Nung nasa ibang bansa siya, bihira silang mag-usap ni Mayet dahil nga sa kanyang trabahong walang halos pahinga. Kakain na nga lang niya, gusto pang itulog. Sobrang puyat ang kalaban. Nasaan ang mayaman? Umalis akong tanging kagandahan ko lang ang daladala at umuwi akong yun pa rin ang bitbit ko. Anyang nakangiti. Tumawa ito ng malakas. In fairness naman sa'yo, nakakaganda pala ang trabaho mo, no? Naku, kung hindi lang talaga siloso si Obet, baka nang ibang bansa na rin ako. Diyos ko, simula nang ikasal kami ginawa na akong vampira. Ni halos hindi ako nasisikatan ng araw. Inis nitong Saad pero nakatawa. Halatang masaya sa love life. Kasabayan pa nun ni Dylan manligaw si Robert. Talagang meant to be ang dalawa dahil magpahanggang ngayon, masayang masaya ang mga ito. Sila ni Dylan, hindi na siya umaasa pang pagkatapos niyang i-priority ang kanyang pamilya. Ganun man, katulad ng sinabi niya, wala siyang pinagsisisihan. Siguro ay may asawa na ang dating kasintahan sa loob ng 6 na taon. Kung hindi man, may nobya na ito. Hayaan mo na, masarap nga sa pakiramdam yung may nagsiselos. Ako, hindi ko danas yun. Oo nga no, ang laki kasi ng tiwala sa'yo ni Papa D. Nga pala, speaking of Dylan, I have a good news. Lumapit pa ito sa kanya bago nagpalinga-linga at baka may makarinig sa sasabihin. Wala na noon si Remy at ang ina naman ay nasa garden. Sila lang ang nasa sala dahil nasa kwarto pa ang anak at natutulog. Nang masiguro ni Mayet na walang makakarinig, ikinuwento nito sa kanya ang pagiging successful ni Dylan. Sinabi ni Mayet na isa na itong may-ari ng company. Nang makagraduate daw noon si Dylan, nagtrabaho ito sa isang kumpanya kung saan pinagkatiwalaan ito ng may-ari at inilagay sa mataas na posisyon. 1 taon, hinirang na itong CEO. Hindi nagtagal, halos 3 taon pa lang ang nakakalipas. Nagdesisyon itong magtayo ng isang maliit na negosyo hanggang sa umabot ng 2 taon lang ay napalago nito iyon sa tulong ng dating amo. Sinong mag-aakala na ang dating kargador lang sa pier noon ay may-ari na ng isang company ngayon? Nasubaybayan iyon ni Marieta ang tungkol sa buhay ni Dylan dahil kanang kamay nito si Obet na asawa ni Mayet ngayon. Sa nalaman, nakadama si Giselle ng tuwa para sa kanyang dating kasintahan. Alam niyang hindi malayong mangyari yun dahil napakasipag noon ni Dylan. At least kahit nagkahiwalay sila, maganda naman ang naging bunga. Masaya ako para sa kanya, Mayet. Tugon niya. Pero syempre mas masaya kung may comeback, lalo't may anak kayo. Friend, oras na para malaman ni Dylan na nagbunga ang pagmamahala ninyo. Wika ni Mayet, napabuntong hininga siya. Ikaw na rin na may sabing masaya at matagumpay na si Dylan ngayon. Ayoko na sana siyang guluhin pa. Hindi niya ako maiintindihan kapag sinabi ko ang tungkol dito. Matagumpay oo, sigurado ako dun. Pero yung masaya, ewan ko lang friend, para kasing hindi eh. Alam mo, sabi ni Robert, wala siyang ibang naging karelasyon sa loob ng 7 taon. Wala namang maililihim yun dahil palagi silang magkasama. Ikaw lang talaga ang minahal niya at wala nang iba. Natigilan si Giselle, hindi kasi yun ang kanyang inaasahan. Akala nga niya nag-asawa na ito. Tama nga kaya ang sinabi ni Mayet? Samantala abala si Dylan sa kanyang office nang may sumungaw na ulo sa pintuan. Si Robert, aka Obet, isa sa pinakamalapit nilang kaibigang dalawa ng dating kasintahan na ngayon ay isa sa mga pinagkakatiwalaan niya sa finance department.
Saglit niya lang itong tinapunan ng casual na tingin. Alam nitong istrikto siya pagdating sa trabaho. Oras na may nakikita siyang nakatunganga lang sa loob ng company, itinatapon niya sa planta. Nagsikap siyang mabuo ang sinimulang pangarap kahit na nawala ang punot dulo ng lahat ng to. Si Giselle, ang babaeng inakala niyang kaya siyang samahan sa lahat ng oras. Pero nagkamali siya. Sumama ito sa ibang lalaki na taga Cebu at inilihim sa kanyang nagbuntis ito tsaka lumipad patungong UAE upang pagtakpan ang kahihiyang ginawa sa kanya. Nabalitaan mo na ba, di? Tanong nito habang inilalapag ang financial report sa ibabaw ng kanyang mesa. Hindi ako interesado. Tugon niya habang patuloy sa ginagawa. Kaibigan ni Giselle si Marieta, aka Mayet, kaya tiyak na nabalitaan na nito ang pagbabalik ng babae sa Pilipinas. 6 na taon ito doon at halos 1 taon siyang pinagtaguan bago ito umalis. Ginawa siyang tanga ni Giselle, kinasusuklaman niya ang babae. Sayang, tungkol pa naman sana ito kay Giselle. Nakangisi ito. Go back to your work. Hindi ako interesado, lalo na kung tungkol sa isang babaeng manluloko. Kinuha niya ang folder at inilapag nito sa mesa niya at isinenyas ang isang kamay na lumabas na. Hindi pa huli ang lahat sa inyo. Pwede pa kayo mag-usap. Hindi nagpaawat si Obet. Tahimik siyang nag-angat ng paningin at matalas ang mga matang itinutok dito. Hindi niya na kailangang magsalita para malaman nitong galit siya. Napalunok si Obet nang mabasa ang galit na nakarehistro sa kanyang mga mata. Okay, wala na akong sinabi. Tumango ito't lumabas ng kanyang opisina. Naiwang natitigilan si Dylan. Nanginginig ang kamao na naikuyom yun. Traffic at malalakas ang busina mula sa kanilang likuran. Tirik ang init. Pinagpapawisan na si Dustin. Kaya panay ang punas ni Giselle. Galing sila sa simbahang mag-ina dahil araw ng linggo. Dumaan din muna sa mall at nag-ikot-ikot kaya tinanghali ng makauwi. Kamalasan na ipit pa sa traffic. Kuya, wala na bang ilalakas yung aircon nyo? Reklamo niya sa taxi driver. Wala kasi siyang maramdamang lamig. Ma'am, pasensya na. Sira kasi ang aircon, medyo mainit po. Buksan nyo na lang po ang bintana. Isinandal muna niya si Dustin sa kanyang katawan habang ito ay yakap. Nakikita niya kasing naghihikab na ang anak niya. Inabutan na ito ng antok sa daan. Matapos buksan ang bintana, may pumasok namang hangin pero mainit pa rin. Kumuha na lang siya ng pamaypay. Hindi nagtagal, nakatulog ang bata. Sa muli ay umusad ng mabagal ang mga sasakyan. Isang kulay itim na kotse ang biglang tumapat sa kanila, kung saan lulan ang isang taong pamilyar sa kanya. Si Dylan. Biglang bumilis ang pintig ng pulso niya pagkakita sa lalaki. Nang akmang lilingon sa kanyang gawi si Dylan ay nagmadali niyang tinakpan ang kanyang muka gamit ang pamaypay. Humarap din siya sa kabilang side. Abot-abot ang dasal na sana, hindi siya nito nakita, lalo't kasama niya ang anak niya. Hindi niya makakalimutan ang mukha ng lalaking yun. Pasilip niya pang tinignan ng kotse sa tapat para makasigurong si Dylan nga ang lulan nun, pero saktong nakatingin din pala sa gawin niya ang lalaki. Pareho silang natigilang nakatitig sa isa't isa at tiyak niyang nakikilala din siya nito nang mapaangat ng muka ang lalaki. Unti-unti ay nagbago ang nakarehistro sa mga mata nito at nagalit ang anyo. Dagling lumipat sa kasamang bata ang mga mata bago muling ibinalik sa kanya. Kundi pa umusad ang sasakyan, hindi pa naputol ang titigan nilang dalawa. Abot talampakan niya na ang pamamawis, hindi lang dahil sa init, kundi sa tensyon. Nakita siya ni Dylan at hindi siya nagkamali ng iniisip. Galit nga sa kanyang lalaki. Sa bagay, sino ba namang matutuwa sa ginawa niya? Kamusta ang lakad ninyo, anak? Salubong ng kanyang ina habang buhat niya ang anak papasok sa loob ng bahay. Sa wakas ay nakarating din sila. Heto, nakatulog sa biyahe. Ihahatid ko muna sa kwarto. Nilagpasan niya ang ina tsaka pumasok sa loob ng silid. Nanatiling tulog pa rin si Dustin kahit nailapag niya na sa higaan. Ngayon ay nagtatalo ang kanyang isipan kung dapat bang sabihin niya kay Dylan ang lahat. Gusto niyang magpaliwanag kahit na hindi na maayos pa ang lahat sa kanila at bahala na rin kung hindi siya nito pakinggan. Tutal, kasalanan naman niya lahat. Tama, bukas na bukas. Pupuntahan niya ang lalaki sa opisina nito.
Pagdating ni Dylan sa bahay, pinarada ang kanyang sasakyan sa garahe at natitigilan habang binabalikan sa isip niya ang eksena kanina sa highway. Si Giselle, mahigpit niyang napiga ang hawak na manibela. Bakit muling nag-cross ang landas nila? Ngayong unti-unti niya na itong nakakalimutan. Sumigid bigla ang pamilyar na sakit sa puso niya nang maalala ang nakaraan. Masayang-masaya niyang pinuntahan ng kanyang nobya upang ibalita ang magandang oportunidad na kumatok sa kanya. May bago siyang trabaho kaya 3 araw siyang abala. Wala ang anak ko, Dylan. Umalis kaninang papuntang Cebu. Salubong sa kanya ni Inay Soledad na ina ni Giselle. Ho? Nabitawan niya ang hawak na bulaklak. Pasensya ka na, Dylan, anak. Dahil si Giselle, mataas ang pangarap para sa kanyang pamilya. Kung pwede sana, kalimutan mo na si Giselle at ang maganda mong gawin, mag-aral ng mabuti't magtapos. Tsaka mo siya balikan kapag okay ka na. Yung kaya mo nang bumuhay ng pamilya. Yung kaya mo nang buhayin ng anak ko. Parang punyal noon na tumarak sa puso niya ang bawat kataga ni Inay Soledad sa kanya kahit na wala itong intensyong saktan siya. Si Giselle ang kanyang buhay, ang dahilan kung bakit nangarap siyang makaahon sa hirap at ang lahat ng kanyang pagsisikap ay para sa babaeng itinitibok ng kanyang puso. Nanlumo siyang tumalikod. Nakapagdesisyon na siyang sundan ito sa Cebu pagkalipas ng 5 buwan at itinaong wala siyang pasok. Halos 1 buwan siyang naghanap sa babae para lang matagpuan ang address nito sa Cebu. Ngunit nanlumo siya nang mapag-alaman ng buntis ito at may kinakasama. Niloko siya ng babae. Nasayang ang halos 2 taon nilang relasyon. Sa isang iglap, sinira nito yun. Sa kabila noon, mas nagsikap siyang marating ang kinalalagyan ngayon. Naisip niyang baka siya iniwan ni Giselle dahil hindi niya ito kayang bigyan ng magandang buhay. Pero sa kabila ng narating, hindi siya naging masaya. Kanina niya lang napagtanto na si Giselle pa rin ang tanging kaligayahan niya. Anong reaksyon mo? Tanong ni Mayet sa kabilang linya. Tinawagan ito ni Giselle kinagabihan at sinabing nagkita sila ni Dylan kanina. Magulat. Actually nagtago ako nung una. Akala ko talaga hindi si Dylan. Pero friend, galit siya sa akin. Nakita ko sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Natural no? Ikaw kaya ang iwanan ng walang paalam. So paano, anong plano mo? Gusto ko makipag-usap sa kanya. Kahit alam kong hindi niya ako haharapin, kaya may naisip akong plano. Malakas ang loob niyang wika. Anong plano mo, girl? Pwede bang malaman, baka lang kasi wrong move, kaya mapapayuhan kita kung sakali. Mag-a-apply ako sa company niya. Teka lang, as in real? Bukas pupunta ako dyan. Gusto ko makausap si Robert. Baka pwede niya akong ipasok sa department niya. Alam mo yung hindi ko na kailangan dumaan kay Dylan? Alam ko namang hindi niya ako tatanggapin. Dadaan at dadaan ka pa rin kay Dylan, no? Kaya payo ko lang sa'yo, friend. Diretsuhin mo na siya sa opisina niya at sabihin mo may anak kayo. Hawak mo ang alas, kaya tiyak kung mapapatawad ka kaagad nun. Magtiwala ka sa akin. Paniniguro ni Mayet. Nalungkot siya. Suntok sa buwan ng kanyang gagawin. Ang hirap palang nakagawa ka ng kasalanan sa taong mahalaga sa'yo. Sana sa pagharap nila ni Dylan, magkaayos na sila. Habang nakaharap sa salamin at tinititigan ng sarili, tinatansya ni Giselle kung tama nga ba ang kanyang gagawin sa araw na yun. Pupuntahan niya si Dylan upang sabihin ang tungkol kay Dustin. Hihingi siya ng tawad sa kanyang pag-iwan dito noon. Nakauwi na pala ang gaga. Di ka man lang tumawag sa akin. Ganun-ganun na lang yun. Bigla nang may tumawag sa kanya. Si Ras iyon na nagtatampo ang boses. Ang kanyang kaibigang syukla sa Cebu na siyang ipinakilala niyang ama nang ipinagbubuntis niya si Dustin. Hindi niya kasi inaasahan na magbubunga ang naganap sa kanila ni Dylan 1 beses. Maging ang tinutuluyang tiyahin sa Cebu, hindi alam na siya ay buntis. Nalaman na lang niya nung lumabas na sa medical niya. Sobrang nanlumo siya noon. Na-depress at hindi alam ang gagawin. Ready na ang lahat ng mga kailangan niya. Hindi pa pala siya matutuloy. Nakapagpa siya pa rin na iluwal muna ang anak bago niya ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa ibang bansa. At malaking tulong sa kanya si Ras dahil nung mga sandaling yun, hindi niya na alam ang gagawin niya. Pati ang tiyahin na tinutuluyan sa Cebu. Galit na galit kay Ras na ginalaw siya at hindi mo na pinakasalan. Pati tuloy ito'y nadamay.
Mabuti na lang talaga. Magaling umarte ang kaibigan at hindi sila nabuko hanggang sa naipanganak niya si Dustin. Sinabi lamang niya sa kanyang pamilya ang lahat nung magsilang siya at kinailangang iwanan ng bata sa kanyang ina. Ipinagtapat niya sa ina't mga kapatid na si Dylan ang ama ni Dustin at hindi si Ras, pero mananatiling lihim ang lahat dahil ayaw niyang maging magulo lalo ang sitwasyon. At sinunod naman siya ng mga ito. Umayon din naman ang panahon dahil paglipas lamang ng 3 buwan matapos niyang manganak, nakaalis ka agad siya. Natupad pa rin ang nais niyang makapag-abroad. Ras? Bulalas niya. Hindi inaasahang tatawagan siya ng kanyang boyfriend kuno. O ano, nagulat ka? Salbahe kang babae ka. Kung hindi ko pa nalaman sa tita Ivy mo na dumating ka na, wala akong kaalam-alam. Galit at may panunumbat ang boses nito kaya tinawanan niya lang yun. Sorry na agad kasi naman busy ako. Actually paalis ako ngayon. Pwede next time na tayo mag-usap? Hindi pwede no. Nasa Maynila ako ngayon. Magkita tayo, pupuntahan kita. Nanggagalaiti ang boses ng bakla. Hay, sige na nga. Buntong hininga niya. Kundi lang talaga malaki ang utang na loob niya sa kaibigan, baka hindi niya ipinagpaliban ng kanyang lakad. Malaking bahagi sa buhay niya ang ginampanan nito. Nung mga sandaling pinanghihinaan siya ng loob at hindi alam ang gagawin, palagi itong nasa tabi niya. Hindi lang ito mabuting kaibigan, kundi para niyang boyfriend na pinagtatawanan ng pagiging ama ni Dustin nung nasa sinapupunan niya. Ibinigay niya kaagad ang kanyang address para puntahan na lang siya nito. At wala pang 1 oras, tumitili na ang baklang kaibigan papasok sa kanilang bahay habang nakaamba ang mga bisig para siya ay yakapin. Namiss kita, bestie. Imagine 6 years? Nagdrama pa ito't mistulang umiiyak. Natatawa lang ang kanyang ina na naroon. Kilala kasi nito si Ras bilang mabuting kaibigan, kaya welcome ito sa kanila. Sa modeling agency ito nagtatrabaho sa Cebu. Recruiter ang kanyang kaibigan ng mga kabataang nais makarating sa ibang bansa at magkaroon ng magandang buhay. Isa siyang nais nitong tulungan noon. Ang kaso, bagsak siya sa height. Marami nang napaalis si Ras. Nagmula ito sa may kayang pamilya. Dagdagan pang malaki ang kinikita nito sa trabaho. At si Ras ang sumusuporta sa kanya noon sa mga finansyal hanggang sa makaalis siya. Pero syempre, binayaran niya lahat ng kanyang mga utang dito nung nagkapera siya, kahit na nais nitong tanggihan. Sino po siya, mama? Tuloy na curious si Dustin kay Ras na ngayon lang nito nakita. Paano mahigpit siyang yakap ng bakla niyang kaibigan at may paiyak-iyak pa? Nang magsalita si Dustin, nabitiwan siya ni Ras at nabaling sa cute na batang nakamata sa kanila ang atensyon. Napangiti at tumikim, inayos ang boses babae. Palibhasa baritono ang tunay nitong boses. Isa pa, hindi talaga nagsusuot ng pambabae si Ras. Walang makapagsasabing bakla ang kaibigan niya, lalo at gwapo. Ang alam niya nagkaroon nito ng lalaking karelasyon, kaso pineperahan ng kaibigan kaya hiniwalayan. Hoy, nilapitan nito ang batang nakamasid kay Ras. Nagtatanong ang mga matang tumingin sa kanya si Dustin. Hindi pa nga niya kasi sinasagot ang tanong nito. Dustin baby, ako ang daddy mo. Pagpapakilala ni Ras sa bata na mga ninganing batukan, lalo't nangulap ang mga mata ni Dustin sa pagkakatitig kay Ras. Hindi nito tinanggal ang pagkakatitig sa bakla. Mama? Baling sa kanya ni Dustin na nagtatanong. Yes baby, simula ngayon, daddy na ang tatawag mo sa akin. Mamamasyal tayo sa mall. Bibili tayo ng maraming toys. Gusto mo ba yun? Sa muli ay nagsalita si Ras. Plantsadong-plantsado ang boses. Ingat na wag kumulot. Ang ina naman niya'y tahimik lang pero natutuwa ito sa pinaggagawa ng kaibigan niyang Juding. Paniwalang-paniwala tuloy ang anak niya na umiiyak at yumakap kay Ras. Nasapo niya tuloy ang sentido sa ginawa nito. Inunahan na ng kaibigan ang paniniwala ni Dustin. Ang sarap nitong sabunutan. Napangisi naman ito matapos yakapin ni Dustin at ang bruha tuwang-tuwa naman. Daddy? Napahikbi si Dustin, siya naman ay naawa sa anak niya. Hindi man ito sinasabi sa kanya, alam niyang naiinggit ito sa mga kaklasing may naghahatid na ama sa school. Nababasa niya sa mga mata ng anak ang nais nito't hindi lang maisatinig.
Matapos magkaintindihan ng dalawa na paniwalang paniwala nito si Dusty na ito ang daddy, ay nakita niya ang kislap sa mga mata ng anak niya. Kakaibang saya na ngayon niya lamang nakita. Halika nga ditong bruha ka. Pahilan niyang hinawakan ang dulo ng damit ni Ras at hinila patungo sa labas ng bahay nang magkaroon ng pagkakataon. Excited na naligo ang anak niya dahil nga sa pangako ng kaibigan niyang ipapasyal si Dustin. Umasa tuloy ito. Aray naman sweetheart, masakit ha? Baklang-bakla ang boses nitong hiyaw. Ano bang pinaggagawa mo? Bakit kailangan mong paniwalain si Dusty na ikaw ang ama niya? Irap niya at ito ay dinuro. Siniguro lang na hindi sila makikita at sa likod ng bahay niya ito dinala. Inirapan din siya ng kaibigan. Sira, may narinig ka bang sinabi kong ako ang ama? Ang linaw kaya ng sinabi kong ako ang daddy niya. Tumikwas ang daliri nito. Umari ko ang isang kilay. Ganon na rin yun. Gigil niyang sigaw. Iniisip niyang ikaw ang ama niya. Nakita mo ba yung reaksyon niya kanina? Ang saya-saya niya. Nagningning ang mga mata ni Ras. Natural no? Ako ang tumayong ama nung nasa sinapupunan mo siya. Pasalamat ka nga dyan. Hindi ako nagpakilalang tunay niyang ina. Humahalakhak itong nangaasar tsaka siya iniwan. Kumikending pa ang balakang. Hay, iritang bulong niya. Nasira na ang plano niyang puntahan si Dylan. Daddy, gusto ko po nun. Tsaka po gusto ko din nun. At hayun pa, Daddy. Masayang boses ni Dusty na nagtuturo. Napataas ang isang kilay ni Giselle. Gosh, napabulong siya. Tuluyan na ngang tinawag ni Dusty na Daddy si Ras at feel ng bakla. Yes honey, anything you want. Malambing ang boses nito habang kausap si Dustin. Siya ay pinipigilan ng sariling hatawin si Ras. Hindi talaga siya komportable pero no choice. Nasa mall sila ngayon kung saan namimili ng mga laruan si Dustin at ang anak niya naman ay game na game. Matagal nga naman kasi nitong hindi nakasama ang inakalang ama. Wala na daddy, okay na po yan. Ang tamis ng ngiti nito. Masayang-masaya ang bata. Okay, dalhin na natin sa counter. Bit-bit nito ang 3 box ng laruan na alam niyang mahal. Tahimik siyang nakaupo at hinayaang mamili ang anak niya. Kanina bago sila umalis, nahihiya pa ito kay Ras. Ewan ba niya kung bakit naging komportable bigla ang anak dito, samantalang dapat ay Tita Rash ang itatawag nito sa halip na daddy. Kumusta ang lakad? Anong reaksyon ni Dylan sa paghaharap niyo, friend? Chat ni Mayet. Alam kasi nito ngayong araw siya pupunta sa opisina ni Dylan at ipagtatapat ang tungkol sa nagawang kasalanan niya noon at excited itong magkaayos silang dalawa. Napabuntong hininga siya. Hindi ako natuloy, friend. Dumating kasi si Ras. Tukoy niya sa kaibigang Juding. Alam din ni Mayet ang tungkol kay Ras kaya ito ay nagulat. Ano? As in pinuntahan ka niya galing Cebu? Exaggerated nitong chat. Nakikinikinita niya ang pamimilog ng mga mata nito. Ano pa ba? Malapit lang naman ang Cebu sa Maynila. 1 hour to 31 minutes flight. Isa pa may sarili siyang bahay dito kaya hindi imposibleng lumuwas siya ng Maynila. Reply niya sa kaibigan. So anong plano mo? Kailan mo kakausapin si Dylan? Friend, lumilipas ang panahon. Paano ko makahanap ng love life si Dylan? Naku! Problemadong chat nito. Nawalan siya ng kibong na hinto sa ere ang kamay sa pagtatype, lalo't lumapit na sa kanya si Ras at Dustin. Tapos na nitong bayaran ng pinamili. Let's go sweetheart. Wika ni Ras sa kanya. Nakangiti ito, ganun din si Dustin na masayang-masaya at nakahawak pa sa kabilang kamay ng kanyang kaibigan. Pwede ba wag mo kong tawaging sweetheart? Kinikilabutan ako. Pabulong niya sabay irap. Tumayo siya at nagpatiuna sa pinto. Tumawa lang si Ras. Gaga! Saka nagboses babae. Nakalimutang nandoon si Dustin kaya ang anak niya napatingin sa bakla. Gusto niya tuloy matawa ng tumikim ito at ibinalik ang boses lalaki. Saan mo pa gustong pumunta anak? Gusto mo bang kumain tayo sa Jollibee? Bawi agad sa anak niyang tanong na lalaking-lalaki ang boses. Hindi niya malaman kung matatawa na lang or maiinis kay Ras. Nagkaroon tuloy ito ng alanganing gender. Bakla pero kailangan magkunwaring lalaking-lalaki. Buti nga. Yes, Daddy, gusto ko po sa Jollibee.
Masayang-masaya si Dustin at nagtatatalon pa. Tumunog muli ang cellphone niya at nag-chat si Mayet. Hindi kasi siya nakapag-reply sa sinabi nito kanina. Sige friend, chat you later. May gagawin lang ako, bye. Samantala si Dylan, kasalukuyang papunta sa mall kung saan naroon sina Giselle. May kamiting ito kasama ang sekretary nitong si Duela. Sa entrance ng mall ay may tumawag sa kanyang cellphone. Sinagot iyon ng lalaki habang kasunod ang sekretary at ang driver ni Dylan na si Lendon. Naglakad ang tatlo patungong elevator. Habang papasok ay natanaw niya hindi kalayuan sina Giselle, kasama nito ang pamilyar na lalaking nakita niya sa Cebu noon. Walang iba kundi ang ama ng anak nito. Natigilan si Dylan at hindi na ituloy ang gagawing pagpasok sa elevator. Naibaba ang hawak na cellphone at hindi magawang alisin ang titig sa tatlo. Naroon ang pamilyar na sakit sa puso niya habang nakikitang masayang-masaya si Giselle kasama ang pamilya. Kasama ng dalawa ang batang bunga ng kataksilan ni Giselle sa kanya. Sir, okay lang po ba kayo? Maging ang dalawa niyang kasama ay napahinto din. Nanginginig ang kanyang kalamnan sa matinding galit. Hindi mababakas ang anumang emosyon sa mukha ng lalaki. Subalit sa kaloob-looban nito, naroon ang matinding paninibugho. Iniwan siya't niloko ng babae. Ngayon ay napakasaya nito habang siya patuloy na nasasaktan sa nakaraan. Naikuyom niya ang kamao sa matinding galit na nararamdaman. Sa loob ng VIP room habang kamiting si Mr. Icalio, ay wala sa sarili si Dylan kaya nawala ang interes ng kausap. Nauwi sa wala ang meeting na iyon dahil mas ramdam niya ang sakit. Hindi siya makapag-focus. Minandohan niya ang driver na ihatid ang sekretary pa uwi at naiwan siyang mag-isa na hindi alam ang gagawin. Mas lalo ata siyang nahirapang mag-move on ngayon. Isipin pa lang niya na masayang-masaya na si Giselle sa piling ng ibang lalaki. Ilang sandali pa, kumilos na si Dylan, lumabas ng VIP room. Tuloy-tuloy sa labas ng mall at sumakay ng taxi. Sa isang bar siya nagpahatid. Nais niyang magpakalango at makalimot. Sunod-sunod ang order niya ng alak na ginawang tubig hanggang namanhid ang kanyang pakiramdam. At sa wakas, nawala ang sakit na nararamdaman sa puso niya kanina pagkakita kay Giselle. Gusto niya naman talaga itong makitang masaya. Yun nga lang nasasaktan siya. Wala naman siyang magagawa kung hindi siya nito minahal, kundi pinaglaruan. Wala rin naman siyang ibang hinangad, kundi mapabuti ito. Pero hindi niya pala kaya. Muli siyang lumagok ng alak. Sunod-sunod at tila wala nang bukas. Hindi alintana ang tao sa kanyang paligid. Maya-maya, sumubsob ito sa countertop ng bar. Nakapikit na ang mga mata at halatang lasing na. Isang babae ang lumapit kay Dylan. Naawang siya inalalayan. Dinala sa kotse ng babae tsaka pinaharurot. Hindi nagtagal, iginarahe sa harapan ng isang bahay. Sa muli ay inalalayan ng lalaking lasing at dinala sa loob ng sariling kwarto. Inihiga sa kama at may pagnanasang tinitigan ng lalaki. Hindi nakatiis ang babae at lumapit kay Dylan at hinagkan sa labi. Nang maramdaman iyon Dylan, pilit idinilat ang namimigat na talukap. Nakita niya ang maamong mukha ng nobya na nakatunghay sa kanya. Nakangiti na tila ba sinasabing okay na ang lahat. Hinaplos niya ang pisngi nito at sabik na hinalikan sa labi. Halik na tinugon ni Giselle. Kinabukasan, masakit ang ulo ni Dylan nang magising. Nakahiga siya sa kama at walang damit pang itaas. Nilibot ang paningin at nasa hindi pamilyar na lugar siya. Nang maalala ang nangyari kagabi sa bar, bigla siyang napamura. Pinilit bumangon nang bumukas ang pintuan. Bakit ako nandito? Tanong niya sa sekretaryang si Duela. Sa halip na sumagot, lumapit ito sa kanya. Umupo sa gilid ng kama. Tinitigan siya nito. Hindi niya inintay na sumagot ito kaya bumangon na siya. Tsaka lang din niya napansing wala siyang pang-ibabang suot. Napatingin siya ng masama sa babae. May nangyari ba? Tanong niyang kinakabahan. Wala siya sa sarili kagabi. Nasa magandang panaginip siya at kumirot ang kanyang ulo. Pahilang kinuha ang kumot at binalabal sa katawan. Sino ang nag-utos sa'yo na dalhin ako dito sa bahay mo? Uulitin ko. May namagitan ba sa atin kagabi? Naiinis na tanong ni Dylan. Oo sir,
Pinigilan kita pero malakas ka. Kaya, ibiniti nito ang sasabihin at napasinghot. Umiyak sa kanyang harapan ng babae. Ang kaso, malakas ka kaya nagtagumpay kang galawin ako, sir. Ang sabi nito sa putol-putol na boses dahil sa pag-iyak. Marahas siyang napabuntong hininga at napahilamos sa mukha niya. Sariwa pa sa alaala niya ang masayang panaginip na si Giselle ang kanyang kaniig. Yun pala ay ang assistant niyang si Duela. Nagmamadali niyang iniwan ng babae matapos makapagbihis at umuwi ng bahay na hindi nagbitaw pa ng kahit na anumang salita. Hindi niya ginusto ang nangyari kung mayroon man. Kung siya ay nasa tamang wisyo, hindi niya gagalawin ang kanyang sekretary na hindi naman niya mahal at wala silang relasyon. Tinawagan kita kagabi. Ang kaso, hindi mo naman sinasagot. Sa office ay bungad sa kanya ni Robert. Pagtimpla mo nga ako ng kape. Utos niya sa kaibigan sa halip na sagutin ito. Pagdating sa bahay kanina, naligot nagbihis lamang siya at pumasok na sa trabaho. Tumalima kaagad ang kanyang inutusan at nagtungo sa pantry tsaka siya ipinagtimpla ng kape. Kanina pagpasok niya, nadaanan niya si Duela sa table nito pero tanging sulyap lang ang kanyang ibinigay dito. Mamaya niya ito kakausapin tungkol sa nangyari kagabi. Bakit hindi ka na nakabalik kahapon? Inaantay kita. Pagbalik ni Robert, may dala itong tasa. Inilapag sa harap niya tumupo. Inaantay? Anong meron? Habang humihigop ng kape ay tanong niya. Naman, Dylan, ano bang nangyari sa iyo kagabit na kalimutan mo na ang anniversary namin ni Mayet ngayong araw? Nagtatampo na talaga ako sa iyo. Pinag-usapan lang natin yun nung nakaraan. Iiling-iling si Robert. Nahulog naman sa malalim na pag-iisip si Dylan. Ang nangyari sa kanila ni Duela na magpahanggang ngayon, hindi pa niya matanggap. Maraming nangyari kahapon. Nakita ko si... Halos hindi niya mabanggit ang pangalan ng dating nobya. Si Giselle? Tanong ni Robert kaya napatango siya. Yun naman pala, bakit hindi kayo mag-usap? Takang tanong ni Robert. Bakit pa masaya na siya sa iba? Kinalimutan niya na ako, Robert. May pamilya na siya habang ako. Nasasaktan siyang napatango. Nawala na ang kapangyarihan ng alak sa loob ng kanyang katawan. Bumalik na naman ang sakit. Tinapik siya ni Obet. Ikaw ang lalaki, kaya alamin mo lahat kung bakit kanya iniwan at kung may pamilya nga siya. Kailangang marinig mo mula sa kanya ang lahat. Giit ni Robert. Wala siyang ibang rason kung bakit niya ako iniwan, bukod sa hindi niya ako mahal. Dahil kung mahalaga ako sa kanya, magpapaalam siya ng maayos sa akin. Kaya wala nang dahilan para mag-usap kami dahil lalo lamang ako masasaktan. At oras na rin para isuko ko siya. Nasasaktang saad ni Dylan bago sinimot ang laman ng tasa. Si Robert ay napabuntong hininga. Naawa siya sa kaibigan dahil napakatagal nitong nangulila kay Giselle. Halos 7 taong tiniis nito ang lungkot at magpahanggang ngayon hindi niya ito nakikitang masaya. Maya-maya, itinaboy na ni Dylan si Robert para magtrabaho pero sinabi ng lalaki na dumalo ito mamaya sa anniversary nila ni Mayet. Hindi na nga ako si Dylan na pupunta dahil iniisip niyang makikita ang masayang pamilya ni Giselle doon at lalo lamang siyang masasaktan. Tinawagan naman ni Robert ang asawa na imbitahin si Giselle. Pero nagulat siyang sinabi ni Mayet na nasa bahay nila si Giselle at katuwang mag-prepare para mamaya. Kaya nagkaroon ng pag-asa si Robert na makapag-usap si Dylan at Giselle sa gabing yun. Lunch break, inaniyahan ni Dylan si Duela para mapag-usapan ng namagitan sa kanila at bilang matagal nang may gusto si Duela sa amo, hindi na ito nagpakipot. Dumating na ang pagkakataong mapansin nito ang kanyang kagandahan. Wala na siyang hahanapin pa kay Dylan. Mayaman at gwapo, plus sobrang loyal magmahal. Alam ni Duela ang tungkol sa ex-girlfriend nitong manluloko na ipinagpalit lang sa iba ang nobyo. Yung nangyari kagabi, Duela, hindi ko ginusto. Panimula ni Dylan. Lasing ako nun. Alam ko, sir. Tango ng babaeng tila nahihiya. Kilala ni Dylan si Duela. Mabait ito. Tahimik lang at maayos sa trabaho. Siguro nagmamalasakit ito sa kanya kaya siya dinala sa bahay. Pero ano man ang nangyari, nakahanda akong panagutan ka. Anas ng lalaki. Napangat naman ang paningin si Duela at hindi inaasahan ang maririnig niya. Nagdidiwang ang kanyang kalooban.
Naisip naman ni Dylan na baka ito ang sagot para tuluyan siyang makapag-move on at makalimutan ng babaeng minahal na nagdulot lamang sa kanya ng sakit sa kalooban. Oras na para pag-aralan na itong kalimutan. Anong ibig sabihin yung pananagutan, sir? Mahinhin itong tanong sa kanya. Pakakasalan kita. Ayaw kong isipin mong sinamantala ko ang kahinaan mo. Talaga ho, sir? From now on, Dylan ang itatawag mo sa akin. Ituring mo kong boyfriend, hindi bilang boss mo. Pagkuway gumapang ang palad ni Dylan patungo sa palad nito at hinawakan iyon. Giselle, sana magtagumpay akong kalimutan ka sa tulong ni Duela. Sana nga totoong masaya ka na. Bulong ng isip ni Dylan, pilit ang ngiting pinakawalan sa kanyang nobya. Kinagabihan, ayaw mang magtungo ni Dylan sa anniversary ni na Robert at Mayet, wala siyang nagawa. Hindi niya kayang tanggihan ng parehong kaibigan. Alam niyang naroon si Giselle at magkikita sila doon, pero sa abot ng kanya makakaya, didedmahin niya ito. Isinama niya si Duela para naman may pagbalingan ng atensyon. Friend, magpahinga ka na, parating na ang mga bisita. Tara na, dali sa kwarto, oras na para magpa-beauty. Ako ang bahala sa'yo. Yung talagang isang sorry mo lang, patatawadin ka agad ni Di. Tiling sabi ni Mayet at hinila siya papasok sa loob ng silid nito. Natatawa na lang tuloy si Giselle. Mas excited pa ito sa pagkakaharap nilang muli ni Dylan after 6 years. Siguro nga ito na ang pagkakataong makaharap niya ang dating nobyo. Kanina pa kumakabog ang dibdib niya sa maaring maging reaksyon sa muli nilang pagkikita at pag-uusap. Inihanda niya na nga ang sasabihin. Ready na din siyang masaktan sa mga sasabihin nito dahil may kasalanan naman talaga siya at hindi niya ide-deny yun. Nagbihis siya ng formal dress. Simple pero lutang ang kanyang ganda. Nilagyan siya ni Mayet ng manipis na makeup at lipstick. Inayos ang tuwid at makintab niyang buhok. Sa mga sunod na sandali, palabas na sila ng hagdan. Kapwa na sila bihis ni Mayet at naging mas kapansin-pansin ang kanyang aura ngayon. Naroon na ang lahat ng kaibigan at kakilala na mag-asawang Mayet at Robert. May mga iba pang dumating. Hindi niya isinama ang kanyang anak, kundi iniwan lamang niya sa kanyang ina. Si Ras naman, umuwi ng Cebu at makalawa pa ang balik. Ipinakilala na rin muna siya ni Mayet sa mga naroon. Hindi nagtagal dumating si Robert. May malaking punpun ng bulaklak na agad ibinigay sa asawa. Masayang sinalubong ito ni Mayet at nagpasalamat. Binati rin ni Robert isa-isa ang mga bisitang naroon. Sa mga sandaling yun, nais niya nang magtanong kay Robert kung darating ba si Dylan, pero naunahan siya ni Mayet magtanong sa asawa. Parating na sila, ang sabi ni Robert. Medyo disappointed pa nga. Sinong sila? Hindi nakatiis na muli si Mayet at talagang nag-oosyoso. Napatango si Robert, hindi alam ang isasagot. Biglaan kanina ang announcement ni Dylan sa office na kasintahan na nito si Duela. Kahit siya'y nagulat din. Alam niya kasi sa sariling si Giselle ang mahal ni Dylan. Ang kaso nga lang may mahal na rin daw iba si Giselle, kaya nais nang mag-move on ng lalaki. Kasama ni Dylan si Duela, yung sekretary niya. Sabi na lamang ni Robert. Sekretary lang pala eh. Yun ang bumulong sa utak ni Giselle. Kinabahan lang kasi siya bigla. Ilang sandali pa, pumarada na ang sasakyan ni Dylan. Una itong bumaba, suot ang puting polo na tineternuhan lang ng black jeans. Kumabog ang dibdib ni Giselle pagkakita sa pinananabik ang lalaki. Kung babalikan niya ang dating Dylan, ibang-iba na ito ngayon. Mayaman at sobrang gwapo. Para pangang nahiya siya sa sarili. Naghanda siya ng ngiti para sa lalaki. Ngiting napalis nang makitang umikot sa kabila ng sasakyan at pagbuksan ang sinasabi nitong sekretary. Kinawit kaagad ng babae ang isang braso kay Dylan, kaya nanlamig siya sa kinatatayuan niya. May sekretary bang nakakapit sa boss nito? Baka lumevel up na ang relasyon ng dalawa kaya ganun. Happy anniversary! Nakangiti si Dylan nang lumapit kina Robert at Mayet. Nag-abot ng regalo sa mag-asawa. At siya, nagmistulang invisible na hindi nito nakita. Nasaktan siya pero binaliwala niya. Dylan, ba't isinama mo pa ang sekretary mo? Tapos na ang trabaho nyo. Hanggang dito ba naman? GF ko siya.
Si Duela nga pala. Pagpapakilala ni Dee sa kasamang payat na babae. Natigilan si Giselle habang kapwa sila na-shock ni Mayet. Nasaktan siya sa mga sandaling yun. Libo-libong karayom ang tumarak sa puso niya. Mabuti na lang din at magaling siyang magtago ng damdamin. Congratulations! Sa wakas ay nagsalita siya. Para bang hindi niya kayang magsawalang kibo at magkunwaring wala siya dun. Pero syempre, kaplastikan yun. Hindi niya kasi matanggap. Thank you, mahinhing sabi ni Duela. Tsaka lamang siya sinulyapan ni Dylan. Sulyap na nauwi sa titig. Maraming emosyon siyang nababasa sa mga mata ni Dylan ngayon. Pero iisa ang kanyang sigurado. Hindi ito masaya sa tabi ng nasabing girlfriend. Hindi ito mahal ni Dee. Mabuti pa. Maupo muna kayo. Lahat sila ay dinala ni Mayet sa isang mesa. Inanyayahang umupo doon. Tahimik siyang tumalima at mas piniling umupo sa tapat ng magkasintahan. Nag-announce ang mag-asawa na simula na ang party. Bagaman hindi gaano karami ang bisita, maririnig ang ingay sa paligid pero sa mesa nila ang pinakatahimik. Tanging si Robert lang at Mayet ang nagsasalita. Di, wag mo sanang mamasamain ha. Ano kasi kailan pa naging kayo ni Duela? Sa katahimikan, binasag iyon ni Mayet. Tahimik silang kumakain. Bago lang kami ni Dylan, may nangyari kasi sa amin kaya nagpa siya kaming magpakasal. Si Duela ang sumagot. Dagling nabitiwan ni Giselle ang hawak na kutsara at tuloy-tuloy iyon sa baba ng mesa. Kung kanina na-shock siya sa nalaman na may kasintahan na ito, ngayon ay mas na-shock siya sa natuklasang ikakasal na ang dalawa. Para iyong batingaw sa pandinig niya, nakakabingi. Naku, pasensya na, kukuha na lang ako ng bago. Dali-daling tumayo si Giselle at nag-excuse. Wala na palang pag-asa. Huli na ang lahat kaya paano niya pa ipaglalaban ng panig niya. Sa bagay nabuhay siya ng 7 taon na wala si Dee. Maaaring kaya niya itong mawala ng tuluyan. Ito ang bunga ng kanyang kasalanan noong sa kasintahan. Walang ibang dapat sisihin kundi ang kanyang sarili. Sa loob ng banyo, abot ng kanyang makakaya, hindi siya umiiyak. Marami na siyang pinagdaanan at lahat yun kanyang nalagpasan. Friend, ayos ka lang ba? Kalaunan ay kumatok si Mayet. Huminga siya ng malalim. Ang nangangatog na kamay ay kinalma. Oo, okay lang ako. At nakangiti siyang lumabas ng banyo. Akala ko umiyak ka. Pagkuway tumawa. Hindi ka dapat ma-insecure sa babaeng yun. Di wala nga sa kalingkingan mo. At nababasa ko sa mga mata ni Dee na hindi siya masaya. Kaya pwede ba kumilos ka na, Giselle? Huwag kang papatalo sa dwarf na yun. I mean, Duela. Nag-roll-eyed pa ang pintaserang kaibigan. Bahagya naman siyang natawa. Hindi ako insecure. Nasasaktan lang. Nakakabigla kasi. Umasa pa ako magkakausap kami ngayon. Hindi naman pala. Alam mo, uminom na lang tayo. Halika. Hila ni Mayet patungo sa kanilang table. Nagulat pa siya nang makitang wala na doon ang kasintahan ni Dylan. Ang tanging nandoon ay si Robert at ang dating nobyo. Hindi kaya... Dito ka maupo sa tabi ni Dylan at dito naman ako sa tabi ni Robert. Kulang na lang, isalaksak siya ni Mayet sa tabi ng lalaki. Obvious namang itinutulak siya ni Mayet. Kung hindi pa siya napahawak kay Dylan, malamang natumba na siya. Mabuti na lang din at napigil siya nito sa bewang. Sa pagkakataong yun, kapwa sila natulala sa isa't isa. Patay mali siyang napabitiw kay Dylan kahit na may masarap na pakiramdam habang nasa ganoon silang ayos. Si Dylan ay ganun din. Umayos ito ng upo at bahagyang umusod. Nagkatinginan ng mag-asawang Robert at Mayet. Tila may binabalak ng magpalitan ng ngiti. Agad nagsali ng alak si Robert at tigi isang shot glass. At dahil sa bigat ng nararamdaman ni Giselle, agad niyang nilaklak ang laman ng baso kaya napatingin ang lalaking katabi nito. Friend, dahan-dahan lang naman. Sige ka, pag ikaw nalasing, ipapahatid kita kay Dylan. Saad ni Mayet na nanonodyo at ang bruha, pasimpleng tinagaya na muli si Giselle. Siniko ito ng asawa dahil muling nilaklak ni Giselle ang laman ng baso. Muli na namang napatingin si Dylan sa babaeng halatang nag-aalala. Nang pangatlong shot ni Giselle, hindi na nakatiis ang lalaki. Pinigilan ito sa kamay ang dating nobya. Tama na yan. Ihahatid na kita, halika na.
Saad ni Dylan sa malamig na boses. Dahil dito, nagkatinginan na muli ang mag-asawa. Si Giselle ay napatingin sa kamay ni Dylan na nasa basong hawak at dahil sa espiritu ng alak sa katawan nito, ngumisi lamang ang babae. Binawi ang basong hawak at tinunggana naman yun. Ito naman si Mayet ay natutuwa sa ipinapakitang concern ni Dylan sa babae. Sinenyasan nito si Robert na tumayo na't iwan ng dalawa para makapag-usap. "Excuse mo na sa inyo, pupuntahan ko lang ang ibang bisita." Tumayo na si Robert kaya naiwan ng tatlo sa isang mesa. Si Giselle ay ayaw magpaawat sa alak. Eto namang si Mayet ay nananadya. "Tama na yan, let's go." Nagsuplado na si Dylan dahil nasa 5 baso na ang naiinom ni Giselle. Wala pa man din ang asawa nito, ni walang kasama ang babae. "Bakit mo ba ako pinapakailamanan ha, Dylan? Gusto ko ngang uminom. Pwedeng asikasuhin mo na lang yung girlfriend mo. Tutal, kakasal na kayo. Ang saya-saya." Pagkuway tumawa si Giselle. "Maiwan ko muna kayo, Dylan ha. Pwedeng pakiingatan ng best friend ko. Ikaw na ang bahalang maghatid." Pagkasabi ni Mayet, nagmamadali itong tumalikod. Nakangisi pa nga ito. Napabuntong hininga si Dylan habang nakatingin kay Giselle na ngayon ay nais na namang magsali ng alak. Tuluyan niyang inagaw ang bote tsaka itinayo. Namungay pa nga ang mga matang tumitig sa kanya pero hindi iyon pinansin ni Dylan. Napasuray ito ng itayo niya kaya nag-aalala si Dylan na inagapan ng babae. Inayos naman ni Giselle ang sarili. Hindi siya galit kay Dylan kundi nauunawaan niya ito. Wala na rin siyang balak pang magpaliwanag sa lalaki. Total naman na ikakasal na ito. Wala nang silbi pa ang lahat. Masakit lang isipin na hindi na pwedeng ibalik ang dati. Marami nang nangyari. "Hindi pa ako uuwi, Dylan. Tsaka kaya kong umuwi mag-isa. Kaya ko ang sarili ko. Nakaya ko nga ng 7 taon na wala ka." Pasaring ni Giselle sa lalaki. Hindi niya maiwasang masaktan. Si Dylan ay natigilan sa sinabi ni Giselle. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Tama, kaya siya nitong mawala sa buhay nito. Dahil noon, nagawa siyang iwan ni Giselle ng walang rason. Marahan siyang humakbang. Magpapaalam na lang sana siya sa mag-asawa na uuwi na. Kaso, nakita niyang nabuwal si Giselle. Automatic siyang napabalik sa babae tsaka binuhat na ito patungong sasakyan sa kabila ng pagpupumiglas. Nagpaalam na sa kanya si Duela kaninang mauuna nang umuwi dahil naramdaman itong hindi welcome sa party na yun kaya maihahatid niya si Giselle. "Ilang beses ka bang inireha, Dylan? Ang kulit mo eh. Sabing kaya kong umuwing mag-isa." Naiinis na saad ni Giselle. Hindi siya lasing, kulang pa nga ang ininom niya. Baka sakaling makatulong yung alak para makalimutan niya ang bigat ng nararamdaman niya ngayon. Akala niya kasi okay na, pero hindi na pala. Hindi na pala magiging okay ang lahat sa kanila ng lalaki. "Ikaw ang makulit, Giselle. Palibhasa alam mong hindi kita kayang tiisin ng ganito." Inis na ring saad ni Dylan at ipinasok sa kotse ang babaeng lasing tsaka nilagyan ng seatbelt. Kita ni Giselle ang gwapong mukha ng lalaki sa malapitan habang kinakabitan siya nito ng seatbelt. Gusto niyang damhin yun pero hindi niya napagmamay-ari ang lalaki. "Oo na, tiniis kita ng 7 taon, Dylan." Saad ni Giselle tsaka sumandal sa headboard ng sasakyan at pumikit. Nahihilo kasi ito. "Kasi kailangan kong gawin." Naiiyak pang sabi ni Giselle na tila wala sa sarili. Si Dylan ay tahimik na nakikinig na ngayon ay nakaikot na sa driver seat. "Teka nga lang, bakit ko ba kailangan mag-explain sa'yo ikakasal ka na? Best wishes sa inyo. Sana maging masaya kayo ni Duela." Patuloy ni Giselle. Binuhay na ni Dylan ang makina ng kanyang sasakyan at dinala sa bahay niya ang babae. Ayaw niyang makita ang asawa nito at ayaw niya ring makagulo ng pamilya. Bukas pag hindi nalasing si Giselle, pwede na itong umuwi ng maayos. Nakatulog na nga ang babae sa kanyang kotse habang nagmamaneho siya pa uwi. Kaya pala ito natahimik. Pagdating, binuhat niya ang babae patungo sa isang kwarto at marahang inihiga sa kama. Alam niya sa kanyang sarili at nababasa sa mga mata ni Giselle na nagselos ito kay Duela kanina. Hindi man magsalita ang babae, nararamdaman niya yun. Nang sabihin ni Duela na ikakasal sila, dali-dali itong nagtungo sa banyo.
Pero bakit ito nagselos kung may asawa at anak na si Giselle? Hindi ba siya dapat nalalaman? Napasulyap siya sa babaeng tulog. Palaisipan pa rin sa kanya ang lahat, kaya naman nais niya iyong alamin. Madaling araw nagising si Giselle. Hinagilap niya sa paningin ng anak, subalit napagtanto niyang wala siya sa bahay at dali-daling bumangon para mapatda dahil nasa harapan niya si Dylan. Matagal silang napako sa kanilang kinatatayuan habang nakatitig sa isa't isa. Hiyang-hiya pa si Giselle sa kanyang sarili habang inaalala ang nangyari kagabi. Pasensya ka na, naabala kita kagabi. Napadami kasi ako ng inom. Salamat nga pala sa pagdala mo dito. Habang isinusukbit ang bag ay saad niya. Nagluto ako. Kumain ka muna bago umuwi. Hindi na kita maihahatid. Ayaw kong makita ang asawa mo. Nahinto sa ere ang kamay ni Giselle nang marinig ang sinabi ni Dylan. Asawa? Napatingin siya ng diretso sa lalaki. Wala akong asawa, Dylan. Tsaka siya pagak na tumawa. Matagal ko nang alam. Huwag mo nang i-deny, Giselle. Iniwan mo ko para sa lalaking yun at nagkaanak pa kayo. Sinundan kita sa Cebu pero nasaktan lang ako. Mapait na saad ni Dylan sa mababang boses. Sasagot na sana si Giselle upang sabihing hindi niya asawa si Ras, kung yun man ang tinutukoy nito. Pero tumunog ang cellphone niya na nasa bag. Kinuha niya iyon at nakitang tumatawag ang kapatid niya. Remy, napatawag ka. Ate, si Inay. Bungad ni Remy na umiiyak. Anong nangyari kay Inay? Biglang nag-aalalang tanong niya. Sinugod namin siya kagabi sa hospital. Nahirapan siyang huminga at sumuka pa ng dugo. Ate, wala tayong pera. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Nandito kami ngayon sa hospital. Parang bulang naglaho sa harapan ni Dylan ang babae matapos nitong makausap ang kapatid. Dinig ni Dylan na nasa hospital ang ina nito at nabasa ang matinding pag-aalala sa mga mata ng babae. Napabuntong hininga ang lalaki. Inakala niyang makakapag-usap na sila ng maayos nito pero hindi pa pala. Nais niyang linawin ang tungkol kay Giselle pero sadyang ipinagkakait ng pagkakataon. Sana pala hindi na ako sumama kagabi. Anong oras kang nakauwi? Nasa office na si Dylan at kausap ang nobya. Maaga pa. Nag-iwas ito ng tingin kay Duela. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Nakanguso ito at naglalambing na lumapit sa kanya. Kumandong at kinawit ang isang kamay sa kanyang leeg. Nagulat si Dylan sa ginawa ng babae. Tinignan niya ito. Duela, nasa office tayo. Kumilos ka ng formal. Saway ni Dylan sa babae. Ngumisi lang ito. Bakit? Boyfriend naman kita at ikakasal na tayo. Pagkuwayak mga halikan si Dylan sa labi pero naitulak ito ng lalaki sa kabiglaan. Wala siyang ibang nais halikan kundi si Giselle lang. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Hinging paumanhin ni Dylan nang mapaupo sa sahigang babae. Napalakas pala ang pagkakatulak niya dito. Masama ang loob na tumayo ang babae. Gusto ko lang linawin ang lahat sa atin, Duela. Hindi kita mahal. Kung pakakasalan man kita, yun ay dahil nais kong panagutan ang nangyari sa atin. Gusto kong maging formal ang lahat sa atin. Seryosong wika ni Dylan. Hindi niya alam kung bakit pagkatapos ng kaganapan kagabi sa sinabi ni Giselle na wala itong asawa, ay umaasa na naman siya sa dating nobya. Mas lalo siyang nahirapang mag-move on. Hihintay niya ang pagkakataong makapag-usap sila at malinawan ng lahat. Nasaktan si Duela sa narinig mula kay Dylan. Inakala niya talagang makukuha ito, maging ang puso nito subalit nagkamali siya. Wala naman talagang nangyari sa kanila, kundi halikan lang. Nakatulog kasi ang lalaki dahil sa kalasingan, pero sinabi niyang mayroon para makuha ang puso nito pero nasaktan lang siya. Lalo na sa harapan ng mga kaibigan nito kagabi. Kaya nag-decide na siyang iwan ito at mauna nang umuwi. Mas masakit palang umasa sa taong hindi ka makuhang mahalin. Gusto niyang umiyak. Para ano pang magpapakasal tayo kung hindi mo ko makukuhang mahalin, Dylan? Matagal na kitang gusto simula pa lang nang maging sekretarya mo ko. Lahat ginawa ko na para lang mapansin mo. Halos maiyak ang babae nang sabihin iyon. Sorry, pero hindi pala kita kayang mahalin. Mahinang tugon ni Dylan. Mabilis na naglaho si Duela sa kanyang harapan matapos nitong umiyak. Naiwang natitigilan naman si Dylan. Naging tapat lang naman siya sa kanyang nararamdaman. Siguro walang masama sa ginawa niya.
Hanggang ngayon, iisa lang ang babaeng nais niyang makasama, kahit mas malabo sa kape ang lahat para sa kanila. Samantala, bukod sa sakit sa puso ang findings ng doktor sa ina ni Giselle, ay may ulcer din ito, rason kaya ito nagsuka ng dugo. Siguro nga hindi niya nabibigyan ng pansin ng ina dahil inuuna niya ang kanyang sarili. Nung nasa ibang bansa siya, palaging sinasabi nitong maayos ang kanyang ina. Yun pala ang dami nitong nararamdamang hindi sinasabi sa kanya. Mananatili ang kanyang ina sa hospital hanggat walang heart donor. Binigyan na ng taning ang buhay nito na aabot na lang daw ng 2 taon kapag hindi naoperahan. At dahil mahirap ang heart donor sa Pinas, kailangan nilang ilipad pa sa ibang bansa ang ina upang doon ito pa-operahan. Sobrang nabigla siya sa dagok na dumating sa kanyang buhay. Ang balak niya ibenta ang bahay na naipundar, pero saan sila titira? Kung ibebenta naman niya ang sasakyan ng kapatid, mawawalan ito ng kabuhayan, bukod doon ay kulang pa. Ganun man, sinaayos niya ang mga kailangan ng ina para sa paglipad nila patungong Amerika. Hindi baling mabaon siya sa utang, ang mahalaga madugtungan ng buhay ng kanyang ina. Nag-abot naman sa kanya kaagad si Ras ng 100,000 tulong pinansyal sa kanyang ina. Subalit hindi sapat. Hindi naman siya makalapit sa kaibigan dahil wala naman itong trabaho. At ang huling option niya ay si Dylan. Giselle? Gulat si Dylan pagkakita sa babaeng nakatayo sa tarangkahan ng kanyang bahay. 3 araw nang nakalipas noon simula nang huli silang magkita at nababakas ang lungkot sa mga mata ng babae. Pwede ba tayong mag-usap, Di? Mahinang saad nito na tila maiiyak. Halatang may nakaatang na malaking problema sa balikat. Binuksan niya ang pinto at inanyayahan itong pumasok. Tulala ang babae nang anyayahan niyang umupo. Ang totoo, kinapalan ko na ang mukha ko. May sakit si inay sa puso. At kung hindi siya ooperahan, 2 taon na lang itatagal ng buhay niya. Yumugyog ang balikat ng babae sa pag-iyak. Umagos ang masaganang luha. Habang si Dylan, hindi matiis ang babae. Bugso ng damdamin. Nilapitan ito't niyakap. Hindi niya ito kayang panuorin lang na umiiyak. Nasasaktan siya kapag nakikita itong nasasaktan. Mahal na mahal pa rin niya ang babae kahit na sinaktan siya nito noon. Sa ginawa ni Dylan, mas lalong napaiyak si Giselle at mahigpit na yumakap sa namis na dating kasintahan. Hindi nagdalawang salita si Giselle nang lumapit sa dating kasintahan. Ibinigay agad sa kanya ni Dylan ang halagang kailangan para sa kanyang ina. Nangako naman si Giselle na babayaran iyon sa lalaki kahit na anumang paraan. Pero ang tanging hiningi lamang ni Dylan ay contact number ng babae na agad namang ipinagkaloob ni Giselle. Labis-labis ang pasasalamat ng dalaga sa binata. Maliban doon, wala nang pinag-usapan pa ang dalawa. Para kay Dylan, si Giselle ang rason kung bakit nagsumikap siyang marating ang kinalalagyan ngayon at ang lahat ng ito ay para sa babae. Sapat na sa kanyang ito ay matulungan. Dylan? Dylan ano ba? Inis na si Duela na nagtataas ng boses. Napatingin naman si Dylan sa babae. Nasa malalim kasi siyang pag-iisip kaya hindi niya napansing kasama si Duela. Halos mag-iisang linggo nang nakalis si Giselle upang ipagamot ang ina sa ibang bansa. Kahapon ay nakausap niya si Giselle through text at sinabing naka-schedule na si Tita Soledad para sa operasyon. Nihanda na lamang daw ng doktor ang katawan nito dahil mahina. Abot-abot ang kanyang pasasalamat at inaasahan niya magiging maayos na rin ang lahat. I'm sorry Duela, may iniisip lang ako. Hinging paumanhin ni Dylan sa kasamang babae. Yung ex-girlfriend mo na naman ba ang iniisip mo, Dylan? Narinig ko kayo nag-uusap ni Robert kahapon. Alam ko na ang lahat na may ugnayan pa rin kayo hanggang ngayon. Bakit hindi mo siya kayang kalimutan? Ganoong nandito naman ako. Naghihimutok na tanong ng babae. Napatitig siya kay Duela. Kahit anong pilit niyang ibaling ang nararamdaman dito, hindi niya magawa. Nananatiling si Giselle lang ang tinitibok ng kanyang puso. Pati ang kasal nilang Duela. Nawalan na rin siya ng interes pa na ituloy yun. Bagkus, excited siya sa pagbabalik ng babae. Kapag okay na ang problema nito, tsaka niya kakausapin ng masinsina ng babae tungkol sa nakaraan. Pero sa ngayon, ayaw niya muna itong sabayan. Pasensya na Duela. Nag-alala lang ako kay Giselle. Matapat na saad ni Dylan. Napi kasi Duela. Naiinis na tumingin sa lalaki.
Ano ba talagang tingin mo sa akin, ha, Dylan? Walang pakiramdam? Sa tuwing magkasama tayo, palaging si Giselle ang iniisip mo. Palaging siya ang topic natin. Pati kasal natin nawalan ka na rin ng gana. Tapatin mo nga ako, pakakasalan mo pa ba ako? Umiiyak at nasasak ng tanong ni Duela. Mabuti na lang at walang gaanong tao sa kinakainan nilang restaurant at walang nakakapansin sa umiiyak na babae at baka isipin ng iba na sinasaktan ito. Saglit niyang kinalma ang babae. Ayaw naman niya itong paasahin na darating ang araw na magugustuhan ito at mamahalin. Duela, hindi kita gustong saktan. Nung time na nalasing ako at may nangyari sa atin, inisip kong si Giselle ang kasama ko ng gabing yon. Wala akong balak galawin ka, pero pananagutan kita. Ngayon pa lang gusto kong malaman mo na siya lang ang mahal ko at hindi na ako magmamahal pa ng iba. Tama na, Dylan. Mas nasasaktan lang ako. Kung hindi mo ko kayang mahalin, wag na nating ituloy ang kasal. Magre-resign ako sa trabaho dahil hindi ko kayang makita kang nababaliw sa babaeng hindi ka naman mahal. Tumayo ito at isinukbit ang bag sa balikat. Nag-iwan pa ito ng masamang tingin sa kanya. At ang sumunod ay ang maingay na tunog ng heels nitong papalayo. Napabuntong hininga siya. Gusto lang naman niyang maging matapat sa babae pero nasasaktan niya pala ito. Ilang segundo pa siyang nanatili sa restaurant bago nag-iwan ng bayad sa ibabaw ng mesa, tsaka umalis na. Hi anak, kamusta ka na dyan? Kausap ni Giselle kay Dustin through video call. Nang lumipad pa Amerika, iniwan muna ang anak niya sa kanyang kuya Joran at ate Lilit dahil kasama niya si Remy para may katuwang sa ina. Masaya naman itong kasama ang mga pinsang sina Yanyan at Ella. Okay lang po ako, mama. Dinalaw po ako ni Daddy Ras kanina. Nagpunta kami sa mall ni Yanyan at Ella. Kumain din po kami sa Jollibee. Masaya nitong pagkukwento. Napangiti siya. Mabuti na lang talaga't nandyan si Ras. Malaking bagay ang kaibigan para sa kanyang anak. Mabuti naman kung ganun. Basta mag-aaral mabuti ha. Malapit nang umuwi si mama. Marami akong pasalubong sa'yo. Wika niyang nakangiti dahil sa pagkakataong iyon ay naging successful na ang naging operasyon ng kanyang ina. Hindi pa nga lang ito pinayagang makauwi ng doktor kahit dito sa tinitirhan nilang apartment. Bawal din kasi ang bantay sa mga pasyente dahil may nurse naman. Kapag pumupunta siya sa hospital, sinisilip niya lang ang ina sa kwarto at direktang kinakausap ang doktor nito. Mag-iisang buwan na sila dito sa ibang bansa. At malapit nang maubos ang perang hiniram niya kay Dylan, kaya abot-abot ang dasal niya na sana makauwi na sila ng Pilipinas. Kumusta na kayo dyan, Giselle? Biglang sumingit si Ate Lilet sa screen. Nag-aalala ang boses nito. Okay naman kami dito, Ate Lilet. Good news nga pala, si Inay ligtas niya. Baka makauwi na kami ng pagkalipas ng linggong to. Napa-sign of the cross naman ito. Hay, salamat naman sa itaas. Abot-abot talagang dasal ko para kay Inay. Nga pala may nalikom na tulong mula sa mga FX driver si Joran. Kaya magpapadala kami sa bank account mo. Hanggang ngayon pala isipan pa rin sa amin kung saan ka kumuha ng pera. Sana makatulong to kay Inay. Mangyak-ngyak si Ate Lilit. Siya naman ay nagpasalamat. Malaking tulong iyon kahit para sa gamot ng kanyang ina. Matapos nilang makapag-usap ni Ate Lilit, binaba agad ang kanyang cellphone at naligo. Dadalawin niyang ina at titignan ang kalagayan nito. Paglabas ng banyo, narinig niyang nag-beep ang kanyang cellphone. Nakatanggap siya ng notification na may pumasok na pera sa kanyang bank account, 300,000. Napatulala siya habang iniisip kung sino ang nagpadala. Tinignan niya ang bank account number ng sender. Akala niya mula sa Kuya Joran niya. Pero nagulat siya nang mapag-alaman ng galing iyon kay Dylan. Gusto sana niya itong tawagan, kaso mahal ang overseas call. Bukod pa ron, walang landline ang apartment na tinitirhan nila. Sayang lang, hindi niya nakuha ang social media account nito. Nang bigla niyang naisip i-search ang lalaki, dali-dali siyang nag-open ng kanyang FB account at tinipa ang buo nitong pangalan. Di pa rin pala nagpapalit ng social media account ang dating nobyo. Kaya nag-friend request siya. Wala pang segundo, ini-accept siya nito. Bukod doon, biglang may nag-pop up sa messenger niya. Si Dylan iyon at nag-hi. Di, salamat sa padala mo, promise ibabalik ko yun. Reply agad ni Giselle sa chat na iyon ng lalaki. Kita niyang nagtatype ka agad ito.
Giselle, gusto ko sanang mag-usap tayo kapag okay na si tita. Pwede ba yun? Iba na ang naging sagot ni Dylan sa kanyang sinabi. Gusto ko ring mag-usap tayo dahil marami akong gustong linawin sa'yo, Dylan. Kaso naiisip ko si Duela. Baka ikagalit niya. Mabilis niya ring reply. Hindi ito nag-reply. Hindi rin nag-seen. Alam niyang busy itong tao kaya hinayaan niya na. Total naman ay aalis din siya at pupunta ng hospital. 8:00 yun ng umaga sa US, habang gabi naman sa Pilipinas. Katulad ng dati, sinilip niya ang ina sa hospital. Gising ito't magiliw na kinakausap ang isang Pinay na nurse. Pumasok siya at ito'y kinamusta. Anak, umuwi na tayo. Malaki na ang babayaran natin. Alalang-alala ang kanyang ina. Inay, hindi pa pwede, sabi ng doktor. Saan ka kumuha ng pambayad dito, anak? Wala naman tayong pera. Kay Dylan ho, inay. Wala na akong ibang malapitan kundi siya. Pagtatapat ni Giselle, hindi niya na rin namang maitatago ang lahat pa sa ina at malalaman din ito ang katotohanan. Gulat ang rumihistro sa mukha nito. Nakonsensya pa ito dahil pinagtabuyan daw noon ng lalaki. Sinabi niyang tapos na yun at nakaraan na. Masaya na ito ngayon sa karelasyong si Duela kahit na masakit yun para sa kanya. Kinaumagahan pa nag-reply si Dylan sa chat ni Giselle kaninang umaga. Ayaw niyang pag-usapan sa phone si Duela, kundi ang nais niya ay sa personal nila iyon pag-usapan para maintindihan ito. Ipaliliwanag niya ang lahat ng sinabi ni Duela sa anniversary party noon ni Mayet at Robert. Pasensya ka na, busy ako kanina, hindi kita na-replyan. Mensahe niya sa babae. Nag-seen kaagad ito at nag-react pero hindi na nag-reply. Iniisip niyang baka busy sa pag-aasikaso sa ina. Abala din siya sa office dahil ura-uradang hindi na pumasok si Duela. Tinutuon nito ang sinabi. Mabutit napakiusapan niya si Robert na kuning sekretarya pansamantala ang asawa nitong si Mayet at bukas pa magsisimula. Ayaw niya na muna ng ibang sekretarya at baka maging problema niya ito. Pilit niyang kinokontak si Duela para makipag-usap ng maayos. Pero masama talaga ang loob ng dalaga sa kanya dahil hindi niya ito makuhang mahalin. Saktong lumipas pa ang 1 linggo at tuluyang na-discharge ang ina ni Giselle sa hospital. Malaking tulong sa kanya ang ipinadala ni Dylan at ni Kuya Joran. Sa araw na iyon, nakabalik na sila ng Pilipinas. Ang kuya niyang sumundo sa kanila sa airport at si Ate Lilit naman ang naiwan sa mga bata. O hayan inay ha, magaling na kayo. Sana naman bawasan na ang tigas ng ulo. Pagpapaalala ni Kuya Joran sa kanilang ina sa bayakap. Naging madrama tuloy ang kanyang ina na niyakap silang 3 magkakapatid. Kahit kasi mahirap lamang sila, masasabing maswerte ito sa mga anak. Mabait ang kuya niya at walang bisyo. Masipag ding magtrabaho. Ganon din ang kanyang kapatid na nangakong tutulungan siyang magbayad ng utang kay Dylan dahil ipinagtapat niya sa lahat kung saan siya kumuha ng perang pinanggastos. At speaking of Dylan, pagkalipas lamang ng 1 araw, natagpuan ni Giselle ang kanyang sarili sa harapan ng bahay nito sa hapong iyon. Nangako kasi siya sa lalaking makikipag-usap ng maayos kapag okay na ang ina. Marami silang pag-uusapan na dapat matagal niya nang nasabi sa lalaki. Una ay ang tungkol sa kanilang anak. Pagdating ay nag-doorbell siya sa bahay nito. Tsaka lang din niya napansing wala ang kotse ni Dylan sa garahe. Ibig sabihin, wala pa ang lalaki, baka nasa trabaho pa. Nag-intay siya ng kalahating oras na sa kamalas-malasan, umulan pa. Sumiksik siya sa gate para hindi gaanong mabasa. Ngunit mas lalo pang lumakas ang ulan. Upang hindi mabasa ang sling bag na may lamang wallet at cellphone, ipinasok niya iyon sa malaking mailbox. Habang si Dylan, nagulat pagkakita sa isang bulto ng tao na nasa harapan ng kanyang bahay at basang-basa. 7:00 ng gabi iyon at may tinapos siya sa kanyang opisina. Nagulat pa siya nang makilala ang babaeng namamaluktot sa gilid ng gate at yakap ang sarili. Giselle? Bulalas niya at dali-daling inihinto ang sasakyan. Pahablot na kinuha ang kanyang coat na nakalagay sa backseat at madaling bumaba sa sasakyan. Sobrang nag-aalala siya sa babae, lalo't malakas ang ulan. Tila kanina pa ito doon. Hindi niya alintana ang malakas na ulan at malalaki ang hakbang na nilapitan ito at binalot ng hawak niyang coat. Dylan,
Bulalas nitong nagulat pagkakita sa kanya. I'm sorry, hindi ko alam na pinuntahan mo ko. Madali niyang binuksan ang gate tsaka sabay silang pumasok sa loob at hinayaang nakaparada ang sasakyan sa labas. Nagkukumahog siyang kumuha ng malinis na towel sa kanyang kwarto para ibigay kay Giselle. Inutusang maligot magbihis muna ng kanyang damit at baka ito ay magkasakit. At dahil basang-basa si Giselle, ay sinunod ang lalaki. Pwede mo naman akong tawagan. Hindi ko alam na nakauwi ka na pala. Ani Dylan na bihis na rin. Nakaupo si Giselle sa gilid ng kama. Nakatingin sa kanya habang pinupunasan ng kanyang basang buhok at nasa isang silid sila. Sadyang mapaglaro ang pagkakataon. Sinong mag-aakalang magkakasama pa sila ni Giselle sa ganitong pagkakataon? Gusto sana kitang tawagan, Dylan, pero naisip kong mas maganda kung pupuntahan na lang kita dito. May gusto kasi akong sabihin sa'yo. Seryoso at nakatitig si Giselle sa lalaki. Natigilan si Dylan at humakbang papalapit kay Giselle. May gusto din akong sabihin sa'yo, Giselle. Naging madamdami ng binata. Ginanap nito ang palad ni Giselle at dinala sa kanyang labi. Natitigilan naman ng dalaga. Gusto ko lang sabihing mahal na mahal pa rin kita kahit iniwan mo ko't pinagpalit sa iba. Ngayon, Giselle, handa na ulit akong masaktan. Pahayag ni Dylan. Nangulap ang mga mata ni Giselle at mahigpit na kumapit sa palad nito. Pinagsalikop ang palad nilang dalawa. Dylan, naiiyak niyang bulong. Iniwan kita pero hindi pinagpalit. Ikaw lang ang una't huli kong mamahalin. Tumulo ang luha ni Giselle na yumakap sa lalaki. Sapat na kay Dylan marinig ang sinabi ng babae at naniniwala siya dito. Kung ganun, anak ko ang pinagbuntis mo sa Cebu? Ang batang nakita ko sa taxi at sa mall na kasama mo? Tanong ni Dylan, parang maiiyak. Umangat ang mukha ni Giselle at tumitig sa mga mata ng lalaki. Oo di, ikaw ang ama ni Dustin. Hindi ko alam na nagbunga ang nangyari sa atin noon. I'm sorry kung itinago ko siya ng matagal na panahon sa'yo. Gusto ko lang na mabigyan ng magandang buhay si inay at ang mga kapatid ko. Hindi ko nagawang magpaalam sa'yo dahil alam kong hindi mo ko papayagan. Pero napakasakit na malayo sa'yo. Tiniis ko yun ng 7 taon. Humahagulgol na paliwanag ni Giselle. Sinapo ni Dylan ang magkabilang pisngi niya at pinahid ang kanyang mga luha. Hindi ako galit sa iyo, Giselle. Huwag kang umiyak, please. Idinikit nito ang noo sa kanyang noo at pinatakan siya ng halik sa magkabilang pisngi. Isang tanong na lang. Sino ang lalaki nakita kong kasama mo sa Cebu na inakala kong ama ng anak natin? Boyfriend mo ba? Tanong habang pinapahid ang luha ni Giselle. Alam ni Giselle kung sino ang tinutukoy ni Dylan. Walang iba kundi si Ras. Hindi siya nagkamali. Inakala nga nitong boyfriend niya si Ras. Sa bagay halos lahat naniwala. Bukod sa kanyang pamilya dito sa Maynila, si Tita Ivy ay ganun din. Hindi ko siya boyfriend, kundi best friend. Isa pa di, pusong babae yun. At para maniwala ka, ipakikita ko sa'yo. Kinuha niya ang cellphone at binuksan ang mga larawan ng kaibigan kung saan nakasuot pang babae at naka-makeup. May pagkakataon din kasing nagsuot ng ganun si Ras na nakuhanan niya ng patagong larawan. May video din siya ng kaibigan sa rehearsal nito kasama ang modelong babae, gamit ang malambing na boses. Yun lang at pinaniwalaan kaagad siya ni Dylan. Niyakap siya ng mahigpit at hinagkan. Humingi ng tawad dahil pinaghinalaan siya nito. Pero walang kasalanan ng lalaki, kundi siya ang may pagkukulang. At napatawad kaagad siya ni Dylan. Ang nais na lang nito ngayon, magkaayos na lamang sila. Ngayong okay na ang lahat sa atin, Giselle. Pwede ko bang makita ang anak natin? Masuyong tanong ng lalaki sa kanya. Yakap-yakap na siya nito nang maalala si Duela, kaya marahan niyang naitulak si Dylan. Giselle, may problema ba? Nag-aalalang tanong ng lalaki sa kanya. Dylan, sabi mo mahal mo ko pero paano si Duela? Nagsiselos na tanong ni Giselle. Tsaka lang sumagi sa isip ni Dylan si Duela. Napatango ito. Magpapaliwanag ako, Giselle. Muling hinawakan at niyakap ni Dylan ang babae. Hindi ko siya mahal. Yung nangyari sa amin, aksidente yun. Lasing ako noon. Nangungulila ako sa iyo. Hindi ko siya mahal at alam niya yun. Paliwanag ni Dylan.
Pero ikakasal na kayo ni Duela, paano na tayo? Naluluhang tanong ni Giselle. Nagsiselo siya. Umiling-iling si Dylan. Hindi ko na siya pakakasalan. Bahala na. Kung may mabuo man sa nangyari ng gabing yun, pananagutan ko ang bata. Giselle, ikaw ang nais kong makasama. Kayo ng anak natin. Pangako, aayusin ko yung sa amin ni Duela tsaka tayo magpapakasal. Magtiwala ka sa akin, Giselle. Mahal na mahal kita. Pagsusumamo ni Dylan. Matagal tinitigan ni Giselle ang lalaki na nababasa niya ang sincero sa mga mata ng lalaki. Kaya kung gaano siya kabilis na patawad ni Dylan sa nagawa niyang pagkakamali noon, siya ring bilis niyang napatawad at naunawaan ng lalaki. Tumango siya bilang tugon. Napangiti na si Dylan na wala ang pag-aalala sa mga mata. I love you so much, Giselle. Saad nito bago siya sinimulang halikan sa labi at isiniksik nito sa katawan ng lalaki. Ganoon din ang ginawa ni Giselle sa namis na nobyo. Nagtagal ng ilang segundo ang pag-angkin nito sa labi niya hanggang sa naramdaman ni Giselle na mas naging mapangahas ang halik ni Dylan, naging mapaghanap, mapusok at nag-aalab. Dylan, nananabik siyang napabulong sa kanyang isipan. Unti-unti na siya nitong inihiga sa ibabaw ng malambot na kama. Namalayan na lang niyang humahaplos ang palad nito sa braso niya, pababa sa kanyang bewang. Hinihingal sa init na hatid ng labi at palad ni Dylan. Mas lalo siyang nasabik na maulit ang isang beses na may naganap sa kanila. Hindi na siya tumutol nang kalasin lahat ni Dylan ang naroroon sa kanyang katawan. Napapalunok siya habang nakatitig ito sa kanya. Nagliliyab ang buong pakiramdam nila pareho nang muling magtagpo ang kanilang mga labi. Sa muli, naganap ang minsang pinagsaluhan nilang masarap na sandali noon. Masanda na sila pareho ngayon sa magiging bunga. Mas napatunayan nilang mahal nila ang isa't isa at hindi sila kayang paghiwalayin ng panahon na mananatili ang kanilang tapat na damdamin para sa isa't isa. Saksi ang 4 na sulok sa kwartong yun sa nararamdaman nilang pareho ngayong kaligayahan. Nagpapatunay ang bawat ungol at halinghing nilang dalawa ni Dylan. Bukas, ibang landas na ang tatahakin nilang magkasama. Kinabukasan, magkasama sina Giselle at Dylan na umuwi ng bahay para makita ang kanilang anak. Sinalubong sila ng kanyang ina at ngumiti pagkakita sa lalaking kasama. Hindi na nito kailangan pang magtanong kung anong meron sila ni Dylan. Sapat na ang magkasalikop nilang kamay, pahiwatig na okay na sa kanila ang lahat. Ganun man, sinabi niya pa rin sa ina ang napag-usapan nila ng lalaki tungkol sa pagbabalikan nilang dalawa para mabuo na ang kanilang pamilya na matagal nang nagkawalay. Tuloy ka, Dylan. Sakto't nakapagluto na si Remy. Sabay-sabay na tayong mag-almusal. Pag gantong masyado pang maagay, nasa kwarto pa ang anak niyo tulog. Saad ng kanyang ina na alam nitong si Dustin ang isa sa mga sadya ng lalaki. Bilang reaksyon sa pagbabalikan nila ni Dylan, sinabi lamang nitong tama ang kanyang naging desisyon para sa kanilang anak. Hi Kuya Dylan, kamusta kayo? Salubong na nakangiting si Remy. Saktong nasa kusina na sila. Maganda ang naging salubong ng kanyang pamilya sa lalaki na alam niyang noon pa man, pamilya na rin ang turing kay Dylan ng mga ito at nagpapasalamat siyang walang nagbago. Okay ako, Remy. Pagkuway binalingan ng kanyang ina, ito naman ang kinamusta. Si inay naman ay madramang nagpasalamat kay Dylan sa tulong pinansyal nito para sa pagpapagamot sa ibang bansa. Niyakap din ng kanyang ina ang lalaki at sinabing sa pagkakataong yun ay wag na silang maghihiwalay pa. Nangako si Dylan sa ina na hindi na mauulit pa ang nangyari dati. At pagkatapos nun, masaya silang nagsalo-salos sa inihandang almusal ni Remy. Mama, sino po siya? Saktong nasa sala na sila at nag-uusap-usap ng kanyang ina ay biglang bumukas ang kwarto at iniluwa si Dustin. Napatayo si Dylan sa kinauupuan at agad nilapitan ng anak niya. Paluhod itong umupo sa harapan ng bata para magpantay ang mukha nila. Anak, ako ang ama mo, ang papa mo. Pagpapakilala agad ni Dylan sa bata na hinahaplos ang pisngi nito kaya napakunot ang noo ng bata. Tumingin sa gawin ng ina. Anak, siya ang totoo mong papa. Paliwanag naman niya sa anak at lumapit sa dalawa. Di ba may daddy na po ako, mama? Nalilitong tanong ng bata. Si Daddy Ras ay best friend lang ni mama. Pero si Papa Dylan,
Siya ang tunay mong ama. Tumingin ito sa lalaking kaharap. Papa! Sambit nito, nananatiling nakatingin sa ama. Yes anak, hindi na tayo magkakalayo ni na mama. Simula ngayon, palagi na tayo magkasama. Gusto mo ba yun? Mahal na mahal kita. Promise, babawi ako sa maraming pagkukulang ko sa'yo. Emosyonal si Dylan at hindi napigilang yakapin ng anak ng mahigpit. Muli itong tumingin sa ina. Ang ginawa ni Giselle, lumapit sa dalawa at parehong niyakap. Ramdam kasi niya ang pagkailang nito sa ama na ngayon lang nakita. Sa murang edad ni Dustin, hindi pa nito nauunawaan ang biglang pangyayari. Ganun man ay nagpatianod ito sa pangyayari. Katagalan ay yumakap na rin ito sa ama. Hindi nagtagal, kinakausap na nito si Dylan. Sa araw na iyon, ipinagpaalam sila ni Dylan sa kanyang ina, maging sa kanyang kuya Joran na isama sa bahay nito kahit hindi pa sila na ikakasal. Pumayag naman ang mga ito. Dylan, alam kong mabuti kang tao at hindi mo sasaktan ng kapatid ko. Pero gusto ko lang malaman mo na mahal ko ang mag-ina mo. Sana pagkatapos ng maraming taong nagkawalay kayo, ito na ang pagkakataong makabawi ka. Sabi ng kuya Joran niya at tinapik sa balikat si Dylan. Tumango ang lalaki bago nangako sa kapatid niya na mamahalin at aalagaan silang mag-ina. Hindi lang sa kapatid niya ito nangako, kundi pati na rin sa ina niya. Kinagabihan ay nag-impake na siya para sa paglipat nila bukas sa bagong tirahan. Masaya na ako para sa inyo ate kasi buo na ang family niyo. May papa na ang cute kong pamangkin. Sabay pisil sa mukha ni Dustin. Niyakap ito at pinanggigilan ni Remy. Nasa kwarto niya ito at pinapanood ang ginagawa niya. Huwag mong pababayaan si inay ha. Huwag mong hahayaang gumawa ng kahit ano dito sa loob ng bahay. Ikaw ngayon ang personal nurse niya. Pagpapaalala niya kay Remy. Yes ate, don't worry. Mag-hire ako ng makakasama ni inay. Isa pa, nandyan naman si ate Lilit. Mama, doon na po tayo titira sa bahay ni Papa Dylan. Paano si Daddy Ras? Uuwi siya dito, mamamasyal kami. Singit na tanong ni Dustin. Anak, wala namang problema yun. Tatawagan ko na lang siya at sasabihing lumipat tayo. Kasama sa papa mo, okay? Ngumiti ang bata. Natutuwa siyang napakamaunawain ito. Matapos mag-impake, itinabi niya na sa gilid ng silid ang kanilang maleta na pinaglalagyan ng kanilang mga gamit. Inasikaso na rin niyang anak para makapagpahinga na. Si Dylan ay umuwi kanina upang ayusin ang bahay at bukas ng maaga ay susunduin sila. Sumaglit din muna ito sa opisina pero bago matulog, hindi ito nakatiis na hindi siya tawagan. Hi, bungad niya sa tawag ng lalaki. I miss you Giselle. Tugon agad ni Dylan. Pakiwari ni Giselle, bumalik siya sa pagiging teenager at may naramdamang munting paru-paro sa kanyang sikmura. Napunit ang labi niya sa matamis ng ngiti. Pamilyar ang ganoong pakiramdam sa kanya na dati niyang nararamdaman sa tuwing kausap ang nobyo. Bakit hindi ka sumasagot? Hindi mo ba ako na-miss? Nagtatampo ang tono nito. Na-miss, syempre, pero magkikita naman tayo bukas. Hindi ako makatulog, Giselle. Gusto kitang makita. Makatabing matulog at kayakap. Magagalit ba si tita kung pupuntahan kita? Tanong nito na ang tinutukoy ay ang kanyang ina. Bakit naman siya magagalit? Sasama na nga kami sa'yo bukas, di ba? Okay, papunta na ako dyan. I love you. Tila excited nitong Saad at nawala na lang bigla sa linya. Siya naman ay humarap sa salamin. Tulog na ang kanyang anak nang lingunin nito sa kama. Excited din na makakasama na nila ang ama bukas. Sabik itong makasama ang lalaki. Pero malawak ang pag-unawa ni Dusty na naman ito sa ama. Kaya siguro sa tagal ng panahon, hindi niya kayang magmahal ng iba. Pagdating ni Dylan, sinalubong kaagad siya nito ng halik at yakap sa labi. Tulog na noon ang ina at mga kapatid, kaya hindi na siya nag-abala pang pagbuksan ng ilaw. Pero mabuti na lang din dahil tinuka kaagad siya ng lalaki at tila sawang pumulupot sa kanya. Talagang na-miss siya nito maghapon. Lumipas ang 2 buwan, ginanap ang kasal ni Dylan at Giselle. Naroon ang buong pamilya ni Dylan at Giselle na ngayon lang nagkakilala. Mababait ang magulang ni Dylan at very supportive. Nagmula pa iyon sa probinsya ng Lanao, kasama ang kapatid nitong babae na si Adriana. Maging ang tita nito ay dumalo rin. Sa side naman ni Giselle, naroon ang kanyang ina at mga kapatid
kasama si Ate Lilet at 2 anak. Si Tita Ivy na lumuwas pa galing Cebu, maging ang best friend niyang si Raz na siyang nag-makeup sa kanya. Natuwa pa nga ito sa kanyang naging desisyon na makipagbalikan kay Dylan dahil nga naawa ito sa anak niya. Kaya wala siyang masabi sa 2 best friend niya dahil sinuportahan ang kanyang love life. Ang mag-asawang Robert at Mayet ay naroon din na kanilang best man at bridesmaid. Ang kanilang ring bearer ay ang cute nilang anak na si Dustin at ang 2 flower girl naman ay si Yanyan at Ella. Napakasaya ng araw na iyon para sa 2 couple habang magkaharap sa altar at nagsusumpa ang magmamahalan na habang buhay at mas magiging matatag pa lalo sa maraming pagsubok na darating sa buhay nila. Ngayong pinag-isa na sila ng itaas. Naging emosyonal ang kanyang ina na tumutulo pa ang luha habang nagsalita ang pari sa kanilang harapan at pinag-iisang dibdib sila ni Dylan. Luha sa kaligayahan iyon dahil sa wakas ay buo na ang kanyang pamilya. Matapos ang kasal, tuloy-tuloy ang lahat sa venue. Congratulations, best friend. Akala ko talaga hindi na kayo magiging buong pamilya. Imagine, 7 years? Ani Mayet na siya yakap-yakap. Ito ang may pakana ng lahat sa anniversary ng 2. Dahil sa mga ito, muli silang nakapag-usap ni Dylan. Nasabi niyang wala siyang ibang minahal kundi ito lang. At tunay na naging loyal ang lalaki dahil siya lang din ang minahal nito at wala nang iba pa. Kaya't nagkaroon sila ng pagkakataon na muling ihayag ang kanilang mga damdamin. At si Duela, hindi na muling nagpakita pa kay Dylan. Maaaring hindi naman talaga ito nagalaw ng lalaki kaya hindi na naghabol. Hindi na rin ito nakipag-usap sa lalaki kahit kailan. Thank you, Mayet. Wika niyang niyakap ito ng mahigpit. Maya-maya, lumapit ang parents ni Dylan sa kanya. Niyakap siya't binati. Simple lang ang mga ito. Palibhasa'y nagmula sa mahirap na pamilya. Kaya kung anong nakasanayan, siyang dala-dala pa rin. Napakasimple lang, kaya hindi siya nakaramdam ng pagkailang dito. Maging ang tito at tita ng lalaki, buong puso silang binati. Bukas pa ang balik ng mga ito sa pinagmulang probinsya. Kaya naman, sinulit nilang makapag-usap sa pagkakataong yun. Noong magkasintahan pa lang sila ni Dylan, nais na siya nitong ipakilala. Ang kaso hindi na sila nakauwi ng Lanao dahil tinakasan niya ang nobyo. Kaya babawi na lang siya ngayon. Matapos ang kasal, ay inaniyahan ito ng kanyang ina na sa bahay muna tumuloy ang magulang, maging ang tita at tito ni Dylan. Bukas naman ng umaga kasama silang uuwi sa Lanao upang doon igugol ang kanilang 1 linggong honeymoon. Kinabukasan nga, lumipad silang lahat patungong probinsyang kinalakhan ng kanyang asawa. 1.5 oras ang naging biyahe nila patungong Lanao via plane kasama ang mga biyanan. Malapit sa dagat ang mansyon na ipinatayo ni Dylan para sa mga magulang at nag-iisang kapatid na ngayon graduate na ng kolehiyo. May malawak na lupaing sinasaka ang ama nito noon pero dahil may edad na ang ama nito, kumuha ng mga tauhan ng lalaki na siyang gumagawa para sa mga ito at kumikita ng libo-libo sa tuwing anihan ng prutas at mga gulay kaya mas lalong nagiging maaluan ang buhay ng mag-asawa. Ang 1 linggong dapat honeymoon nila ni Dylan ay inabot ng 2 linggo. Sobrang na-enjoy nila ang bakasyon, lalo na ang kanilang anak. Papa, Mama, balik po tayo dito ulit ha. Naglalambing na saad ni Dustin kahit na hindi pa sila nakakaalis. Kasalukuyan pa lamang nilang inilalabas ang kanilang gamit mula sa loob ng bahay. Nagtawanan tuloy ang mga lolo at lola nito. Maiwan ka na lang sa amin, apo. Wika naman ang kanyang biyanang babae. Ayoko po, Lola. Mamimiss ko po si Mama at Papa. Sagot naman ni Dustin. Nagkatinginan silang mag-asawa. Don't worry, anak. Next year, babalik tayo dito, okay? Ginulo ni Dylan ang buhok ng kanyang anak. Thank you, Papa. Masaya naman itong wika. Matapos isakay ang kanilang gamit sa sasakyan ng ama ni Dylan dahil itong maghahatid sa kanila sa airport, ay isinakay na rin niya ang anak at bumaling ng yakap sa biyanang babae. Mag-iingat kayo anak sa biyahe. Salamat at dito ninyo ginugol ang honeymoon ninyo at nagkasama tayo kahit papaano. Mangiyak-ngiyak ang biyanan niyang babae habang siya'y niyayakap. Salamat ma, mag-iingat po kami. Hinagod pa siya nito sa likod. Dylan anak, ingatan mo ang mag-ina mo ha.
tumawag kayo ng madalas dito. Tsaka nito binalingan ng anak at niyakap. Yes ma, sagot naman ni Dylan at niyakap din ng mga magulang. Tsaka pa sila nakaalis at baka mahuli sila sa flight. 9:00 pa naman ng umaga ang flight nila. Bye Lola, I love you. Kaway ni Dustin sa abuela nito. Saktong wala doon ang kapatid ni Dylan dahil may training ito sa ina-apply ang trabaho. Masaya, bagaman maluhaluhang kumuway ang lola ni Dylan. Sa Maynila ay balik trabaho na ulit ang asawa pagdating. Isang araw lang itong nagpermi sa bahay at balik na naman sa trabaho. Ganun kasi pag si Dylan, pero kahit ganun ay may sapat itong oras sa kanilang mag-ina. Ngayon lamang ito bumawi sa kanila ng anak sa mahabang panahon na nagkawalay sila. At ngayong kapiling na nila ang isa't isa, ay tila wala nang hahanapin pa si Giselle sa asawa. Dahil naging masaya at puno ng pagmamahal ang bawat sandali nilang mag-asawa, kasama ang nag-iisa nilang anak.